Kabanata 1971 Lee Mansion. Sa malalim na bahagi ng silangang lungsod ng Ancestral City, may isang mansyon na mukhang ordinaryo. Gayunpaman, ito ay may malaking sukat at mukhang isang mabagsik na hayop kapag tiningnan mula sa malayo. Tahimik na tahimik ang paligid ng mansyon. Walang kahit anong tao. Para bang ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa silangang lungsod. Kung may makakakita mula sa malayo, iiwasan nila ito at hindi dadaanan ang lugar na ito. Humahapol ang hangin at isang makapal na patong ng nyebe ang nakatambak sa lupa. Ang pilak na liwanag mula sa nyebe ay nagpapakita ng malamig na pakiramdam. Ang pilak na liwanag ay kumikislap sa gate ng mansyon na naglalabas ng malakas na presyon. Sa labas ng gate ay may dalawang batong layon. Nakapikit ang kanilang mga mata, ngunit naglalabas sila ng isang nakagugulat na matinding aura. Parang kaya nilang titigan at gawing parusa ang sinuman kung kanilang buksan ang mga mata. Sa itaas ng gate, may isang berdeng frame na may pulang background, at may dalawang malalaking gintong salita na nakasulat dito. Lee Mansion. Isang nakakagulat na arrow aura ang kumalat mula sa dalawang salitang ito. Ito ang naging sanhi kung bakit ang mga snowflake sa paligid ay tila puno ng malasakit na intensyon habang bumabagsak. May isang mahabang hall sa loob ng mansyon. Ngunit habang bumabagsak ang nyebe, wala ni isang tunog at walang anino ng tao ang makikita. Pagkatapos ng hall, may isang berdeng batong silid. Sa ilalim ng nyebe, ang silid na ito ay tila natatakpan ng pilak. Ngunit sa sandaling pumasok si Wang Lin sa silangang lungsod, isang tunog ng busina ng isang bao ang umalingaw mula sa loob ng batong silid. Sa napakatahimik na mundong ito, ang tunog ng busina ay malinaw na kumalat. May isang matandang lalaki na nakaupo sa loob ng silid at may isang kahoy na stand sa kanyang harapan. Ang istenteng ito ay may kulay lilang kahoy at mukhang kahanga-hanga. Ang stand na ito ay may kakaibang hitsura at parang may kulang. Kung ilalagay mo ang isang bao sa stand, magiging kumpleto ito. Sa sandaling iyon, yumangay ang tunog mula sa lilang kahoy na stand. Ang malabong anino ng isang bao ay lumitaw at patuloy na umuungol. Biglang binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata, at parang puno ito ng nakakagulat na arrow aura. Tinitigan niya ang lilang kahoy na stand. Ang stand ng bao ng ninuno ay gumawa ng tunog. Ito ay nangyayari lamang kapag ang bao ng ninuno ay malapit. Maaari bang ang bao ng ninuno ay nasa malapit? Malalim na huminga ang matandang lalaki at ini-wave ang kanyang kamay patungo sa stand. Isang sinag ng lilang liwanag ang kumislap at naging isang arrow. Lumipad ito mula sa batong silid. Hindi ito mabilis, parang naghahanap ng isang bagay, at pagkatapos ay nawala sa malayo. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumislap, at agad siyang sumigaw, "Li Yun, Li Shan, sundan ninyo ang arrow at tingnan kung makikita ninyo ang aura ng bao ng aming ninuno." Habang ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw, dalawang anino ang lumitaw mula sa tahimik na pavilion na parang usok. Nawala sila habang sumusunod sa lilang arrow. Sa mga sandaling ito, si Wang Lin ay nakaharap sa hangin at nyebe habang naglalakad sa silangang lungsod. Makapal ang nyebe sa lupa. Tiningnan ni Wang Lin ang lungsod. Malaki ang lungsod na ito, at ang silangang lungsod lang ay tila walang katapusan. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong klaseng lungsod dati. Kung ganito ang silangang lungsod, hindi na kailangang pag-usapan ang buong Ancestral City. Isa itong bihirang lungsod sa buong mundo. Ang mga tao na dumadaan ay mabilis na dumaan. May ilan na napansin si Wang Lin, ngunit mabilis lamang nilang tiningnan siya at nagpatuloy. Maraming mga tindahan sa paligid, at maraming mansyon ang naglalabas ng malakas na celestial energy. Ang mga ito ay mga pambihirang lugar. Ang buong silangang lungsod sa ilalim ng celestial energy na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng hindi pamilyar. Tahimik na naglakad si Wang Lin sa silangang lungsod hanggang sa unti-unting lumitaw ang buwan. Huminto siya sa harap ng isang malaking inn at kumuha ng ilang celestial stones upang magbayad para sa isang lugar na matutuluyan. Hindi gaanong malaki ang silid na ito at napakasimple, ngunit masiksik ang celestial energy dito kumpara sa labas. Bagamat hindi ito isang kuweba, ang mga pader, pinto, at bintana ay puno ng mga restrictions. Ang mga restrictions na ito ay maaaring paganahin upang gawing isang magandang lugar para sa closed-door cultivation. Sa mga sandaling ito, si Liu Jinbiao ay nasa tabi niya at tinitingnan ang paligid. Ang Golden Exalt na si Dragon ay lumiit na parang isang daliri at nakahiga sa balikat ni Liu Jinbiao. Mukhang napakatamad nito. Maganda ang relasyon ng si Dragon at Liu Jinbiao. Hindi nagulat si Wang Lin. Normal lang na gawin ito ni Liu Jinbiao batay sa kanyang kakayahan. Dumating ang gabi at ang pagbagsak ng nyebe ay kumonti. Tiningnan ni Liu Jinbiao ang bintana at nakakita ng mas maraming naglalakad sa labas. Tiningnan niya ang mga maliwanag na ilaw sa malayo at narinig ang malabong tunog ng musika, na nagpatindi pa sa kanyang excitement. "Master, magandang lugar ito, halos katulad ng isang mortal na lungsod. Tignan mo dyan, siguradong may mga magaganda dyan."
Ituro ni Liu Jinbiao sa isang lugar na puno ng liwanag. Master, mahirap baguhin ang ugali ni Shu Liguo. Sigurado akong nag-e-enjoy siya gabi-gabi. Kung gusto mong hanapin siya, doon mo siya mahahanap. Ako, si Liu Jinbiao, isang gentleman, hindi ko kaya. Pero titingnan ko kung nandoon si Shu Liguo. Master, anong masasabi mo? Pinipigilan ni Liu Jinbiao ang kanyang excitement habang tinitingnan si Wang Lin. Tiningnan ni Wang Lin si Liu Jinbiao at alam niyang ayaw nito na magsalita sa loob ng silid. Pagkatapos mag-isip, tumanggo siya. Pagkatapos niyang tumanggo, agad na naging masaya si Liu Jinbiao at lumabas kasama ang Sea Dragon. Pagkalabas ni Liu Jinbiao, nanatili si Wang Lin sa loob. Kumuha siya ng isang bote ng alak at nagsimulang uminom habang tinitingnan ang nyebe sa labas. Lian Daofei, naalala mo pa ba ang nangyari sa Cave World? Lumakas pa ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana at tumindi ang nyebe. Naubos ang alak sa kanyang kamay. Isang malalim na buntong hininga ang inilabas ni Wang Lin, iniwan ang bote ng alak, tumayo, at lumabas. Naglagay siya ng coat at naglakad patungo sa silangang lungsod sa hindi ganap na madilim na gabi. Musika at mga tunog ng boses ang naririnig sa gabi ng silangang lungsod, ngunit pakiramdam ni Wang Lin ay nag-iisa siya habang tahimik na naglalakad sa mga kalye. Unti-unting nabawasan ang mga tao sa paligid niya hanggang siya na lang ang natira sa nyebe. Huminto si Wang Lin at dahan-daw ang nagsalita, "Ikaw, anong gusto mo?" Nang umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita, isang presyon ang nagmula sa kanyang tinig, na nagdulot ng pagyayalaw ng hangin at nyebe. Sapat upang pilitin ng sinumang nagtatago. Ang kalawakan sa likod niya ay kumunot at isang malabong anino ang lumitaw. Bago maging malinaw ang anino, isang lilang arrow ang tumama kay Wang Lin. Matapos lumitaw ang taong ito, bumuo siya ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay at isang bawang lumitaw. Parang may dalawang hindi nakikitang kamay na humahawak sa baw at muling nagpaputok ng arrow. Ang arrow na ito ay lumipad patungo kay Wang Lin, kasunod ng lilang arrow mula kanina. Li Pamilya. Nakakot si Wang Lin na may hood, kaya hindi makita ng kalaban ang kanyang itsura. Lumingon siya at itinutok ang kanyang kanang kamay. Sa hakbang na iyon, bumagsak ang paparating na lilang arrow at ang arrow pagkatapos nito ay nayanig bago tuluyang nawala. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Hindi pa nakakatalikod si Wang Lin. Tumingin lang siya at dahan-daw ang tumuro. Laking gulat ng mata ng taong nagpadala ng arrow, puno ng hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na ang arrow na pinaputok niya ng buong lakas gamit ang kanyang Golden Exalt na cultivation ay basta-basta lamang na nawasak ng taong ito. Tumaas ang lahat ng buhok niya at isang pakiramdam ng takot ang sumanib sa kanyang buong katawan. Tumakas siya ng walang pag-aalinlangan at dumura ng dugo upang gamitin ang blood escape. Bago siya ng anyo at naging isang pulang anino, mabilis na nawala ng libu-libong kilometro. Kung nais ni Wang Lin na habulin siya, hindi siya makakatakas, ngunit nanatili lang siyang nakatayo at pinanood ang paglayo ng Blood Shadow. Bagong pasok lang ako sa silangang lungsod at agad na nakuha ang pansin ng Li Pamilya. Dapat ay nakaramdam sila ng Li Guangbao sa aking katawan. Dapat nilang naramdaman lang ito at hindi pa nila alam ang aking pagkakakilanlan. Kung hindi nila ako susundan ng 2 Golden Exalts. Wala namang galit si Wang Lin sa Li Pamilya, kaya hindi siya pumatay ng sinuman. Wala nang susunod. Ma'am Erming, sinabi ni Wang Lin bago lumingon. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw na parang kidlat sa tainga ng tumatakas na Blood Shadow. Nagdulot ito ng muling pagdura ng dugo at ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot. Anong cultivation level niya? Anong cultivation level niya? Kailangan agad na iulat ito sa aming ninuno. Sigurado akong Empyrean Exalt siya, at hindi basta-basta. Hindi maganda, naghiwalay kami ni Li Shan. Ako ay nagmamasid sa taong ito at si Li Shan ay nagpunta upang hulihin ang kanyang kasama. Ang ekspresyon ng pulang anyo ay nagbago at bigla niyang naramdaman na ang mga kilos ng Li Pamilya ay magdudulot ng malaking sakuna. Si Wang Lin ay nakasuot pa rin ng coat na may hood habang naglalakad sa kalye. Wala siyang tiyak na layunin at gusto lamang maglakad ng tahimik mag-isa. Habang naglalakad, ang ilaw at musika ay naririnig mula sa harap niya. Tumingala siya at tiningnan ang isang palasyo na puno ng liwanag. Tinutukoy niyang aalis na sana nang muling tumingin at nakita ang isang malupit na ningning sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang maliwanag na palasyo. Ang tingin niya ay parang kayang tumagos sa lahat ng nilalang, at nakita niya ang isang lalaki na nakapula at may matinding itsura. Kilala ni Wang Lin ang itsura at aura ng lalaking ito. Sa likuran ng lalaking nakapula, malinaw na may ilang cultivator na mga gwardya. Lahat sila ay mga cultivator ng third step, at parang tinitingnan nila ang lalaking nakapula ng may paggalang. Sa ganitong distansya ko lang nararamdaman ang presensya niya. May nag-iwan ng seal sa kanya. Pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at isang masayang ngiti ang sumak sa kanyang mukha. Shu Liguo. Inalag ni Wang Lin ang kanyang ulo at malapit nang pumasok sa palasyo.
Ngunit nalamig siya at tumingin sa malayo, at nagkaroon ng malamig na ningning sa kanyang mga mata. Li Mansion, sobra naman. Mabilis na kumilos si Wang Lin at bigla siyang nawala. Ang lalaking nakapula sa palasyo sa unahan ay itinapon ang kanyang tasa ng alak sa lupa at sumigaw sa mga tao sa harap niya. Ano klaseng alak ito? Huwag mong gawing tanga si Lolo Shu ng pamilya niyo. Alam ko na may alak kayong 1,000 taon na. Dali, dalhin mo dito, kung hindi ay pagsasabihan kayo ni Lolo Shu tungkol dito. May matinding ekspresyon ng lalaki sa pula, ngunit hindi niya alam na may isang mata na nakatingin sa kanya. Ang mata na iyon ay maaaring nagdulot ng kalituhan sa loob niya. Kabanata 1972 Palaso. Sa kalye ng silangang lungsod, ang makitid na katawan ng isang 100 talampakang dambuhalang dagat na dragon ay mabilis na dumaan sa lugar. Ngunit hindi ito naglakas loob lumipad ng mataas dahil may nakakatakot na presyon sa lugar na ito. Kung tumaas pa ito, magiging nakamamatay. Ang dambuhalang dagat na dragon ay puno ng mga sugat habang lumilipad. May isang itim na palaso na nakabaon sa kanyang tiyan, at ang lakas ng palasong iyon ay sumisira sa kanyang buhay. Ang dambuhalang dagat na dragon ay napapalibutan ng itim na usok. Sa likod nito ay ang nagagalit na si Liu Jinbiao. Siya ay nasa isang kalagayan ng pagkasira. Ang palaso mula kanina ay lumitaw ng bigla. Kung hindi dahil sa dambuhalang dagat na dragon na hamarang para sa kanya, malamang ay patay na siya. Ang palasong iyon ay winasak ang lahat ng mga spell ng dambuhalang dagat at tumagos sa kanyang tiyan. Ang palasong ito ay sobrang lakas. Sino ang gustong pumatay sa akin? 7 tao lang ang napiperahan ko, kailangan ba itong gawin? Wala ni Katie Ting na takot sa galit ni Liu Jinbiao. Humarap siya at sumigaw, sumpa, maglalakas loob kayong gawing kalaban ako. Hindi kayo palalagpasin ng aking guro. Isang itim na figure na tila sumasanib sa dilim ang nasa likod ng dambuhalang dagat. Hindi matukoy kung lalaki o babae, bata o matanda. Ang taong ito ay sobrang bilis, mas mabilis pa kaysa sa dambuhalang dagat. Nang sandaling iyon, kumilos ang tao at isang busog ang lumitaw sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay isang palaso ang pinakawalan. Nang lumabas ang palaso, parang ang lahat ng celestial energy sa paligid ay nagsanib at pumasok dito. Mula nang magsimulang tumakas sina Liu Jinbiao at ang dambuhalang dagat, 10 paghinga lang ang lumipas. Ang taong humahabol sa kanila ay nakapagsalpak ng pangalawang palaso. Ang palasong ito ay naglalaman ng malamig na intensyon ng pagpatay, na parang nais nitong agad na pumatay sa dambuhalang dagat at kay Liu Jinbiao. Habang nakikita ni Liu Jinbiao na papalapit ang palaso, siya ay sumigaw at nagtakda ng buong lakas upang pigilan ito. Ang dambuhalang dagat sa ibaba ay napapaungol habang ang mga alon ng singaw ng tubig ay umagos. Ang figure na humahabol sa kanila ay nagpakita ng isang malamig na ngiti. Ang kanyang palaso, kapag pinakawalan, ay mahirap pigilan ng kahit isang cultivador na may katulad na antas ng kapangyarihan. Ang palasong ito ay kayang patayin ng dambuhalang dagat at seryosong sagatin ang maliit na cultivador sa likod nito. Kapag nahuli ang maliit na cultivador at dinala pabalik, isang malaking gantimpala ang makukuha. Ngunit, sa mga sandaling iyon, biglang nawala ang pang-iinsulto sa mukha ng taong ito. Ang kanyang mga mata ay kumurap, at siya ay punong-puno ng takot. Sa sandaling malapit na ang palaso sa dambuhalang dagat at kay Liu Jinbiao, isang figure na nakasuot ng coat at hood ay biglang lumitaw. Ang figurang ito ay tila dumating mula sa wala, parang pilit na ipinasok ang sarili sa kaganapan. Pagkatapos nitong magpakita, tumaas lang siya ng ulo at nagpakita ng isang nakakasilaw na sulyap. Ang gintong liwanag mula sa kanyang mga mata ay tumama sa palaso bago ito tuluyang mabasag. Ang figure na nagtatago sa dilim ay naramdaman ng pag-uga ng kanyang isipan at siya ay pinilit na lumabas mula sa pagtatago. Nang tinitigan niya ang mata ng isa, tila milyon-milyong espada ang sumugod patungo sa kanya. Hindi niya ito kayang labanan. Ang kanyang isipan ay kumulog at siya ay umubo ng dugo at nawala ng malay. Bumagsak siya sa lupa at ang maraming nyebe ay sumabog sa hangin. Bago siya mawalan ng malay, ang katawan ng tao ay punong-puno ng takot. Ang tingin ng ibang tao ay nagbigay sa kanya ng takot na hindi niya naranasan kailanman. Higit pa ito kaysa sa pinuno ng pamilya o ang kanilang mga ninuno. Guro, dumating ka na rin, papatayin na ako. Ang dambuhalang dagat ay sugatan. Si Liu Jinbiao ay naging masigla nang makita si Wang Lin. Ang dambuhalang dagat ay lumingon at matinding tinitigan ang hindi gumagalaw na figure. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at hinaplos ang dambuhalang dagat. Ang dambuhalang dagat ay nayanig at ang lahat ng itim na usok sa paligid nito ay nawala. Ang palaso sa kanyang tiyan ay nahulog at ang sugat ay mabilis na gumaling. Ang itim na palaso na lumabas ay kinuha ni Wang Lin. Matapos itong suriin, pinigyan niya ito hanggang maging alikabok at sumanib sa hangin at nyebe. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, ang Li Mansion ay lumabis na. Li Mansion. Guro, alam mo ba ang pinagmulan nito? Hindi ba't dahil sa nahayag ang aking panlilinlang?
Ang galit ni Liu Jinbiao ay naging reklamo habang tinitingnan si Wang Lin ng malungkot. Pumunta tayo, sumunod ka sa akin papunta sa Li Mansion. Si Wang Lin ay mukhang kalmado at hindi man lang lumingon sa hindi gumagalaw na figure. Habang dumadaan siya sa kanya, hindi siya gumalaw at ang katawan ng tao ay lumutang sa hangin, revealing ang mukha nito. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay, nakapikit ang mga mata, at ang mukha ay abuhing kulay. Wala na itong malay. Ang banal na pakiramdam ni Wang Lin ay nakatutok sa ulo ng taong ito. Pagkatapos makuha ang impormasyong kailangan, inilig niya ang kanyang manggas at naglaho kasama ang dambuhalang dagat, si Liu Jinbiao, at ang walang malay na tao. Nang muling magpakita, nandoon na sila sa harap ng isang tahimik na mansyon. Pumunta ka at kumatok sa pinto, sabihin mong lumabas ang kanilang master. Tinitingnan ni Wang Lin ang dalawang salitang, Li Mansion. Opo. Si Liu Jinbiao ay sumigla. Mahal na mahal niya ang ganitong mga gawain. Ngayon, inikat niya ang kanyang manggas at nagsimulang maglakad papunta sa nakasarang gate. Sa sandaling dumaan siya sa dalawang batong leon, na natiling hindi gumagalaw ang mga ito, parang ordinaryong mga dekorasyong mortal. Pinayagan nila si Liu Jinbiao na maglakad ng matigas patungo sa gate. Sa puntong ito, halos pareho na siya sa isang tao na narito mahigit isang taon na ang nakalilipas. Pati ang kanilang mga ekspresyon ay magkapareho. Bago ang gate, iniangat ni Liu Jinbiao ang kanyang paa at walang awang tinadyakan ito. Pagkatapos mag-iwan ng bakas ng niebe, sumigaw siya. Ang aking guro ay nandito, bilis, lumabas ka at batiin mo siya. Ang mga salitang ito ay katulad ng sinabi ng taong dumating dito isang taon na ang nakalilipas. Kung ang batang lalaking nakasuot ng pula ay nakakaalam nito, tiyak na siya ay magugulat. Ngunit ang pagkakaiba ay si Xu Liguo ay isang beses lang tumadyak at hindi gumalaw ang gate, samantalang ang tadyak ni Liu Jinbiao ay nagdulot ng kalabog. Ang tadyak na ito ay nagbukas sa gate. Ang tagpong ito ay nagpatigil kay Liu Jinbiao, at mabilis siyang umatras. Lihim niyang iniisip na hindi ganoon kalakas ang tadyak na iyon at ang gate ay sobrang hina. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang nakabukas na gate, ang kanyang ekspresyon ay neutral. Matapos maghintay ng sandali, niyuko niya ang kanyang ulo at ngumiti. Kung hindi lalabas ang master, papasok na lang ako nang hindi iniimbitahan. Pagkasabi nito, inihampas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang walang malay na lalaki sa tabi niya ay nahadjust papasok. Pagkatapos, tahimik na naglakad si Wang Lin pasulong. Pagdaan niya sa dalawang batong leon, bigla itong nagbukas ng mga mata at nagbuga ng galit na mga alingaw-ngaw kay Wang Lin. Ang mga alingaw-ngaw na ito ay kumalat sa halos buong silangang lungsod. Ito ang naging sanhi ng pagtahimik ng lahat ng usapan at musika. Sa ilalim ng mga alingaw-ngaw na iyon, dalawang dambuhalang anino ang lumipad mula sa dalawang batong leon. Sila ay dalawang leon na libu-libong talampakan ng taas, at mabilis nilang tinahak ang direksyon ni Wang Lin. Hindi tinitingnan ni Wang Lin at patuloy na naglakad patungo sa nakabukas na gate habang suot ang kanyang coat at hood. Sa isang kisap mata, sumapit ang dalawang leon, ngunit nang makalapit sila sa loob ng 10 talampakan kay Wang Lin, nagsigaw sila ng malungkot na mga hiyaw. Para silang nagkawasak na parang ulap na tinatangay ng malakas na hangin. Ang mga tunog ng pagsabog ay kumaluskos at mga bitik ang lumitaw sa dalawang batong leon sa paligid ng gate bago sila tuluyang nagkabasag. Nagpatuloy sa paglakad si Wang Lin, at sa likod niya, humingaw si Liu Jinbiao, ngunit agad ding napuno ng excitement ang kanyang mga mata. Ang mas malakas si Wang Lin, mas madali niyang mapapalabas ang pagiging malakas, at walang sinuman ang magtatangkang mangapi sa kanya. Nang makita ito ng dambuhalang dagat, ang mga mata nito ay napuno ng pagkamangha. Sa sandaling tinapakan ni Wang Lin ang gate ng Li Mansion, narinig ang mga hiyaw. Marami ang mga figure na lumabas, at pare-pareho silang gumawa ng parehong galaw. Ang kanilang mga kaliwang kamay ay humawak ng busog at ang kanilang mga kanang kamay ay hinayla ang busog hanggang sa buong buwan bago magpapakawalan ng palaso. Hundreds na palaso ang tumama kay Wang Lin, na ngayon lang pumasok sa gate. Bawat palaso ay naglalaman ng malakas na puwersa. Sa sandaling ito, ang daan-daang palaso ay nagsanib at naging isang ulan ng mga palaso at, dahil sa kanilang mga posisyon, tila bumuo sila ng isang formation. Ang formation na ito ay nagbigay ng walang katapusang pulang liwanag at isang nakakagulat na intensyon ng pagpatay ang sumabog habang ito'y papalapit kay Wang Lin. Hindi tumigil, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at inihampas ito. Sa sandaling ito, isang dambuhalang marka ng palad ang lumitaw sa harapan ni Wang Lin. Ang palad na ito ay sobrang tapat at malinaw na makikita ang pattern nito. Nang lumitaw ito, tumama ito sa arrow formation. Narinig ang malalakas na tunog ng pag-uga at ang arrow formation ay nag-collapse, ngunit ang palad ay nanghina rin. Pumasok si Wang Lin sa gate at dumaan sa ilalim ng palad. Nawala ang palad. Instant nilang pinagsama ang lakas na katumbas ng isang Empyrean Exalt mula sa ika-6 na palasyo. Ang coat ni Wang Lin ay nanatiling pareho habang siya ay naglalakad papasok sa mansion. Ang mga daan-daang figure ay binubuo ng mga lalaki at babae,
ngunit sa sandaling ito, sila ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Napakakumpiyansa nila sa palasong iyon. Kahit na ang mga Empyrean Exalts ay mahihirapan na labanan ito, ngunit ang taong ito sa kanilang harapan ay winasak ito sa isang hampas. Habang ang mga daan-daang tao mula sa Lee Mansion ay naramdaman ng takot na dumaan sa kanilang mga puso, 9 na palaso ang lumabas mula sa 9 na magkakaibang lokasyon sa Lee Mansion. Ang bawat palaso ay sumabog at naging daan-daang palaso, at hindi ito mahihina kumpara sa pinagsamang atake mula sa daan-daang tao. Ang lakas ng 9 na palaso na sumabog ay katumbas ng 9 na atake mula sa mga naunang pagsabog. Bumagsak sila tulad ng isang ulan ng mga palaso. Para itong isang dambuhalang kamay na walang awa na umaabot patungo kay Wang Lin, at kung siya'y mahuli, mamamatay siya agad. Hindi tumigil si Wang Lin ngunit itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang kanang kamay ay umabot at tinuro ang harap. Sa isang turo, tumigil ang lahat sa mundo. Ang ulan ng mga palaso ay huminto bago si Wang Lin, at kahit na si Wang Lin ay dahan-daang dumaan dito, nanatiling hindi gumagalaw ang mga palaso sa langit. Ito ay nagbigay ng takot kay Liu Jinbiao. Siya ay napatigil ng sandali at mabilis na iniiwasan ang ulan ng mga palaso habang naramdaman ang kilig sa kanyang anit. Natatakot siya na bigla itong gumalaw at masaktan siya. Kabanata 1973 Puti ang buhok ng Ascendant Empyrean. 9 arrows na nagkalat at naging hindi mabilang na mga palaso upang bumuo ng isang kamay. Halos umabot ito sa kapangyarihan ng isang Empyrean Exalt na nakatawid na sa ikapitong palasyo. Ang 9 sa inyo ay dapat may kapangyarihan ng isang Empyrean Exalt na nakatawid sa ika-4 na palasyo. Karapat-dapat sa Lee Mansion, malalim ang inyong pundasyon. Sinabi ni Wang Lin ng dahan-dahan habang siya ay naglalakad papunta sa kanila. At sa tatlong ito, mayroon isang 10th Palace Ascendant Empyrean at 2 Empyrean Exalts na nasa ikapitong palasyo. Sa pinagsamang lakas ninyo, maaari kayong umabot sa tuktok ng ika-10 palasyo. Wala akong pinatay sa daan, ngunit kung kayong tatlo ay umatake, hindi ko kayo palalampasin. Isinulong ni Wang Lin ang kanyang paningin sa daan-daang tao na nasa harapan niya at huminto sa 3 magkakaibang lokasyon. Habang bumabalik ang kanyang mga salita, 3 matandang lalaki ang lumitaw sa mga lokasyong iyon. Ang matandang tao na nasa harapan ni Wang Lin ay ang taong isang Ascendant Empyrean. Ang taong ito ay may buhok na kalahating itim at kalahating puti. Tinitigan niya si Wang Lin nang may pagkagulat at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tila may mga hinuha siya ukol sa antas ng pagninilay ni Wang Lin, ngunit hindi siya sigurado. Hindi ko nais na maging kaaway ng inyong Lee Mansion. Sa wakas, nakatulong sa akin ng malaki ang Ligwang Relic. Ipinag-usap ni Wang Lin kung paanong tinulungan siya ng Ligwang Bao upang makaligtas sa maraming panganib sa mundo ng kuweba. Ang taong hindi pa nagpapakita, bakit hindi ka lumabas? Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Hindi makita ng mga tao sa labas ang kanyang hitsura, kundi ang nakakatakot na gintong liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Ang gintong liwanag na ito ay naglalaman ng isang malakas na presyon, mas malakas pa sa presyon mula sa lungsod ng ninuno. Lahat, kung Ascendant Empyrean man o mga karaniwang miyembro ng pamilya, ay naramdaman ang panginginig sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng presyon, naging pagsupil ito. Ang gintong liwanag mula sa mga mata ni Wang Lin ay isang pagsupil. Ginagamit niya ang lakas ng espada ng Celestial Ancestor upang sugpuin ang lahat. Ang tunog ng kulog ay umalangaw. Habang kumalat ang gintong liwanag mula sa mga mata ni Wang Lin, ang mga pana sa mga kamay ng mga tao ng Lee Mansion ay nagkapira-piraso. Pati ang mga pana ng 9 na Empyrean Exalts ay nabasag din at nagkabasag-basa na parang hindi kayang tiisin ang pagsupil mula sa mga mata ni Wang Lin. Tungkol naman sa 3 pinakamalakas na matatandang lalaki, maliban sa Ascendant Empyrean, ang mga pana sa kanilang mga kamay ay nagkaroon ng mga bitik, at sila ay naputol din. Tanging ang pana ng Ascendant Empyrean ang hindi nabasag, ngunit ang kwerdas nito ay naging abo. Ang sigaw at pagsupil ni Wang Lin ay nagbigay daan upang walang sinuman sa Lee Mansion ang maglakas loob na tumingin sa kanya. Lahat sila ay kusang kumalat, iniiwan ang bato ng kwarto sa malayo. Sa oras na iyon, naging tahimik ang paligid. Walang umiiyak, ngunit ang lahat ng mga nagninilay na may mga panang nabasag ay napansin, at sila ay nabigla ng walang katapusang takot mula sa mga mata ni Wang Lin. Partikular ang mga Empyrean Exalts ay tila may ilang ideya na tungkol kay Wang Lin at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng takot. White-haired Ascendant Empyrean, isang mapait na boses mula sa isang matandang tao sa loob ng batok kwarto matapos ang ilang sandali. Ang pinto ng batok kwarto ay binuksan at isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumabas. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng gintong balabal at nagbigay ng presyon ng hindi nagagalit. Bagamat may mapait na ekspresyon, hindi siya umiwas sa gintong mga mata ni Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinanggal ang kanyang hood, ipinakita ang kanyang puting buhok. Tahimik niyang tinitigan ang matandang lalaki. Nang alisin ni Wang Lin ang kanyang hood, ang mga tao sa paligid ay huminga ng malalim. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya.
Sa taon na ito, ang mga balita tungkol kay Wang Lin ay kumalat sa Immortal Astral Continent. Lalo na ang mga kwento tungkol sa kanya ay parang bagyo sa lungsod ng ninuno, at ang lahat na dapat nakakaalam ay narinig na ito ng maraming beses. Ang Li Mansion ay isa sa 4 na hari ng lungsod ng ninuno. Halos ang buong pamilya ay naalala ang pangalang Wang Lin pagkatapos marinig ang mga balita. Hindi nila inaasahan na makita ang pinakamalakas na Ascendant Empyrean, ang numero 1 tao sa ilalim ng Grand Empirans. Ang mas ikinalungkot pa nila ay ang katotohanan na tinangka nilang patayin ang taong ito. Bigyan mo ako ng paliwanag, sinabi ni Wang Lin ng kalmado habang tinitingnan ng matandang lalaki na lumabas mula sa batok kwarto. Ang matandang lalaki ay isang Ascendant Empyrean din. Tinansya ni Wang Lin na siya ay nakatawid sa 11 palasyo at isa siya sa mga 13 tao na natigil sa 12 palasyo. Ang Li Mansion ay may 2 Ascendant Empirans at 11 Empyrean Exalts, at mayroon 3 mansyon na ganito sa lungsod ng ninuno. Pagkatapos obserbahan ng Li Mansion, si Wang Lin ay may pagkakaintindi sa mga 4 na hari ng lungsod ng ninuno. Kanina, ang kalasag ng pana ng aming ninuno ay naglabas ng isang tunog, na ibig sabihin ay malapit ang pana. Noon, ang kalasag ng pana ng aming ninuno ay ipinasa kay Li Guang at pagkatapos ay nawala ng walang balita, nang marinig ang tunog mula sa kalasag, ipinadala ng matandang lalaki ang 2 Golden Exalts upang suriin, ngunit medyo naging matindi ang kanilang mga aksyon. Pagkatapos ng lahat, ang pana ng aming ninuno ay napakahalaga sa aming Li pamilya, bagamat ang matandang lalaki ay sinusubukang titigan si Wang Lin sa mga mata, naramdaman niyang bahagya na ang lakas ng pagsupil mula sa mga mata ni Wang Lin ay sobrang lakas. Hindi nagsalita si Wang Lin at patuloy na tinitigan ng matandang lalaki. Walang kasinungalingan sa ilalim ng kasikatan, talagang ang si Wang Lin ay karapat-dapat tawaging numero 1 sa ilalim ng Grand Empirans. Hindi ko siya nakita na dumaan sa mga palasyo, kaya inisip ko na ang mga balita ay pinalaki lamang dahil narinig ko na tinulungan siya ng soul armor. Ngunit hindi ko inasahan na ang kanyang mga mata lamang ay magdudulot ng ganitong presyon. Tahimik na nagmuni-muni ang ninuno ng pamilya Li habang tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa kanya. Ang Li Mansion ko ang unang nagkamali. Dapat ay dumating ang white-haired Ascendant Empyrean sa Imperial Capital para sa seremonya ng titulong ito. Paano kung magpahinga ka muna sa Li Mansion ko? Hayaan mong samahan ng mga tao ng Li Mansion ang Ascendant Empyrean papunta sa Royal Palace bilang escort. At dahil hawak mo ang pana ng aming ninuno at tinulungan ka nito, hindi ka na isang estranghero. Ang Li Mansion ko ay may arrow pavilion, na naglalaman ng arrow daw na iniwan ng aming ninuno. Maaari mong tingnan ito ayon sa iyong nais. Paano ba? Bilang pagbayad sa aming padalos-dalos. Pinagdugtong ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay at yumuko kay Wang Lin. Pinababa niya ang kanyang sarili, ngunit wala ni isa mang tao sa Li Mansion ang nakaramdam ng kahihiyan. Bagkus, naramdaman nilang ganito ang nararapat. Sa wakas, humaharap sila sa pinakamalakas na tao sa ilalim ng Grand Empirans. Ang taong ito ay nilabanan ng mga Grand Empirans. Bagamat ang Li Mansion nila ay isa sa 4 na hari ng lungsod ng ninuno at mas malakas kaysa karamihan ng mga sekta, hindi pa rin nila kayang tumanggap ng isang hampas mula kay Wang Lin. Kung saktan nila si Wang Lin, may darating na Grand Empyrean, ngunit kung patayin ni Wang Lin ang mga ito, malaki ang posibilidad na hindi kikilos ang mga Grand Empirans. Ito ang agwat sa pagitan ng malalakas at mahihina sa Immortal Astral Continent. Bihirang lumabas si Ascendant Empyrean Mingdao mula sa palasyo, ngunit kapag nangyari ito, walang sinuman ang magtatangkang magpakita ng hindi paggalang. Pati na ang mga 4 na hari ay kailangang magpakita ng mataas na paggalang kay Ascendant Empyrean Mingdao. Sa wakas, inaasahang siya ang magiging ika-6 na araw ng araw. Ngayon, pinasuko ni Wang Lin si Ascendant Empyrean Mingdao. Kung nalaman ng Li Mansion na ang pana ay nasa kamay ni Wang Lin, magpapanggap na hindi nila alam at hindi sila magtangkang kunin ito pabalik. Arrow Pavilion. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Inaasahan niya ito mula sa Li Mansion. Nakita niya na bukod sa takot sa mga mata ng matandang lalaki, may kasamang pagnanasa para sa pana ng kanilang ninuno. Hindi nila ito kayang kunin, kaya't tinatreto nila si Wang Lin ng respeto sa pag-asang ibabalik ni Wang Lin ang pana. Ang panang ito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, nagtipon ang liwanag, at ang Li Guangbao ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang pana, nagkaroon ng kislap ng kasiyahan sa mga mata ng matandang lalaki. Nakita na niya ang panang ito sa kamay ni Li Guang, ngunit ngayon ay nasa kamay ng isang estranghero. Tahimik na nagmuni-muni ang mga miyembro ng pamilya Li at tinitigan ang pana. Ang ilan sa kanila ay nakita na ito, at marami pa ang hindi pa nakikita ito. May gamit pa ako para sa panang ito. Kapag natapos na ako sa lahat, ibabalik ko ito. Iwi na lang kamay ni Wang Lin at ang pana ay nawala pabalik sa kanyang katawan. Nagbigay ng malalim na sigaw ang matandang lalaki mula sa pamilya Li ngunit hindi na dismaya.
Pagkatapos ng lahat, ginawa ni Wang Lin ang pangako at ipinaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't hindi na kailangang magsinungaling. Ibig sabihin nito, may balak na ibalik ni Wang Lin ang pana, kaya't maaari na niyang isiping ipinautang lang ito sa ngayon. Pinakamahalaga, natagpuan ni Wang Lin ang pana, kaya't paano ito ibabalik lang dahil sa pag-aari nila ito ng maraming taon na ang nakalipas. Kung inilagay niya ang sarili sa sapatos ni Wang Lin, natatakot siyang hindi siya gagawa ng ganoong pangako. Hindi tinanggihan ni Wang Lin ang manatili sa Li Mansion. Alam na niya na si Shu Liguo ay nasa lungsod ng ninuno, kaya hindi siya nagmamadali sa pagbubukas ng kanyang alaala. Nanatili siya sa Li Mansion upang pagmasdan ang araw daw. Si Liu Jinbiao ay labis na masaya. Bilang guro ni Wang Lin, siya ay tinanggap bilang isang iginagalang na bisita at labis na masaya. Bilang isang kisap mata, lumipas ang 3 araw. Sa hapon ng 3 araw, nagsimula ang pag-ulan ng nyebe. Bigla, isang malaking alon ang lumitaw sa ibabaw ng Li Mansion kasama ang mga pagputok ng presyon. Ang presyon na ito ay bumalat sa Li Mansion, na nagdulot sa mga tao ng Li Mansion na lumabas at tignan ang kalangitan. Nagkaroon ng isang kislap ng gintong liwanag at isang tao ang lumakad palabas. Nakasuot siya ng berdeng balabal at may bahagyang mayabang na itsura. May hawak siyang isang scroll sa kanyang kamay, at tinignan ng mga tao ng Li Mansion mula sa taas. Saan si Wang Lin? Bakit hindi pa siya dumating upang tanggapin ang kautusan? Basahin mo ito. Ang malamig na tinig ni Wang Lin ay nagmula-mula sa kailaliman ng Arrow Pavilion ng Li Mansion. Ikaw. Ang tao sa berdeng balabal sa kalangitan ay nagulat. Nandito siya upang basahin ang utos ng Celestial Emperor, nakatumbas ng personal na pagdating ng Celestial Emperor, ngunit hindi pa nga ipinakita ni Wang Lin ang kanyang mukha. Matapos mag-atubiling sandali, ang tao sa berdeng balabal ay nagbuga ng malamig na hinga sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang hindi pagkakasundo. Binuksan niya ang kautusan sa kanyang kamay at nagsimulang magbasa. Hindi pinansin ni Wang Lin ang mga detalye at narinig lamang na ipinagbigay alam ng Celestial Emperor sa kanya na dapat siya ay naruroon sa Celestial Palace sa loob ng 7 araw para sa seremonya ng titulong. Narinig ni Wang Lin sa Purple Yang Sect na bawat Ascendant Empyrean ay personal na bibigyan ng titulo ng kasalukuyang Celestial Emperor. Isa itong formalidad at simbolo. Sa seremonya, may posibilidad na hamunin, ngunit noong nakaraan, kadalasan ay hindi ito pinapansin. Pagkatapos ng lahat, ang mga Ascendant Empyreans ay tumatanggap ng pagkilala mula sa anino ng Celestial Ancestor, at kaunti lang ang mga tao na magiging tamad para haminin sila. Matapos basahin ng tao sa berdeng balabal, hindi nakita si Wang Lin na lumabas at mas lalo pang nadismaya. Iniwan niya ang kautusan at nagpatuloy sa kanyang daan. Nais ko sanang malaman kung ano ang gagawin ni Lian Daoshan sa seremonya ng titulo. Siguro makikita ko ang baliw na iyon doon. Tahimik na nagmuni si Wang Lin. Ipinakalat niya ang kanyang banal na pandama sa silangang lungsod ngunit hindi niya natagpuan si Ling Daofei. Kabanata 1974 Banten ng Oras. Ang sentro ng lungsod ng ninuno, ang Celestial Imperial Palace. Sa madaling araw, nang unang sumik ang sinag ng araw sa horizon at itaboy ang dilim, na nagpasikat sa palasyo, dumating na ang iba't ibang kilalang mga nagtataguyod ng kultibasyon sa lungsod at mga mahahalagang opisyal. Ang seremonya ng titulo para sa White-Haired Ascendant Empyrean. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng isang bagyong epekto sa lungsod ng ninuno 7 araw na ang nakalipas. Sa mga nakaraang taon, lahat ng kwalipikado ay nakarinig na tungkol sa White-Haired Ascendant Empyrean. Ang titulong ito ay naging kilala at tanyag na sa mga nakaraang taon. Ang lahat ng pamilya ng kultibasyon ay dumating sa malaking plaza matapos makuha ang pahintulot mula sa Celestial Emperor upang dumalo sa seremonya ng titulo ngayong araw. Sa sandaling ito, bumagsak ang araw at nagtipon ng isang malaking bilang ng mga nagtataguyod ng kultibasyon. Sa isang sulyap, hindi bababa sa 10,000 na nagtataguyod ng kultibasyon ang naruroon. Lahat sila ay may pambihirang antas ng kultibasyon, at may ilan pang mga Empyrean Exalt sa kanila. May ilan ding Ascendant Empyreans. Kahit nasa Imperial Palace, ang mga taong ito ay tumanggap ng respeto mula sa mga tao sa paligid nila. Sa madaling araw ng araw na ito, ang transfer array sa labas ng palasyo ay patuloy na ginagamit. Ang transfer array ay tila kumikislap ng walang tigil habang ang mga nagtataguyod ng kultibasyon na dumating upang makita ang seremonya ay dumating. Ang mga taong ito ay dumaan sa siyam na pintuan at mabilis na naglakad patungo sa plaza sa harap ng Celestial Dao Temple. Habang dumating ang mas maraming nagtataguyod ng kultibasyon sa plaza sa harap ng Celestial Dao Temple, hindi sila nagkalat ng magulo, kundi inayos sa isang partikular na ayos. May 3 lugar na bakante ng 1,000 talampakan. Ang mga nagtataguyod ng kultibasyon sa 3 lugar na ito ay 3 sa 4 na hari ng lungsod ng ninuno. Sa plaza sa labas ng Celestial Dao Temple, bukod sa mga 10,000 bisita na dumating upang manood, may 2 mahabang hanay ng mga sundalong nakaitim na armor. Ang mga sundalong ito na nakaitim na armor ay kabilang sa Imperial Family at tanging sa Emperador lamang tapat.
Hindi ganoon kataas ang kanilang antas ng kultibasyon at umaabot lamang sa 100,000. Ngunit lahat sila ay bihasa sa kakayahang magbigay ng kanilang buhay upang makuha ang isang nakamamatay na puwersa. Kaunti lamang ang nakakaalam ng mga detalye, ngunit sa sandaling ito, ang dalawang hanay ng mga sundalo sa itim na armor ay nagbigay ng nakakatakot na pagnanasa sa pagpatay at malamig na aura. Ang dalawang hanay ng sundalo ay parang pumutol sa plaza at dumiretsyong lumagpas sa siyam na pintuan. Sa labas ng plaza ng Celestial Dao Temple, may siyam na pintuan na nakalagay 100,000 talampakan ng agwat mula sa isa't isa. Sa katunayan, mga siyam na malalaking gusali na may anyo ng pintuan ng mga ito, na itim at naglalabas ng malakas na presyon. Sa dulo ng huling pintuan, isang kislap ang nakita at ang mga miyembro ng pamilya Lee ay lumabas. Dumaan sila sa siyam na pintuan at dumating sa plaza. Oras na, isara ang siyam na pintuan. Sandaling pagkatapos, isang figure na nakaberdeng kasuotan ang lumabas mula sa templo. Isang matandang lalaki na mukhang ordinaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap. Tinitingnan niya ang paligid habang lumalabas mula sa templo. Habang ang kanyang mga salita ay umuukit sa hangin, ang mga 10,000 tao mula sa lungsod ng ninuno ay dumating at tumingin sa siyam na pintuan sa plaza. Ang malalakas na sigaw mula sa 100,000 sundalong nakaitim na armor ay umabot sa tuktok, at ang kanilang mga sigaw ay nagsanim. Nagbago ang kulay ng mundo at ang lupa ay yumanig. Ang siyam na pintuan ay naglabas ng kakaibang itim na liwanag, at sa sandaling umabot sa isang tiyak na densidad ang itim na liwanag, nagsanib ito upang bumuo ng isang tuwid na pasilyo. Ang pasilyong ito ay nabuo mula sa itim na liwanag at ang 100,000 sundalong nakaitim na armor ay nagmukhang kamangha-mangha. Sa sandaling ito, ang mga 10,000 nagtataguyod ng kultibasyon sa gilid ng plaza ay tila huminto sa paghinga. Tinitingnan nila ang pasilyong nabuo ng siyam na pintuan at ang liwanag ng transfer na lumalabas mula sa unang pintuan. Isang kislap ng liwanag at pagkatapos ay isang kalmadong batang lalaki na may puting kasuotan at puting buhok ang lumabas. Nakatayo roon, si Wang Lin ay may mga kamay sa likod. Ang hangin ng madaling araw ay dumadampi sa kanyang balabal at puting buhok. Sa hangin, mukhang bata si Wang Lin, ngunit ang buntot ng oras ay nasa kanyang katawan. Bagamat ang kanyang mukha ay nananatiling bata, ang kanyang puso ay nakakaramdam ng pagod. Habang siya ay naglalakad pasulong, unti-unting lumabas ang buntot ng oras. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa itim na pasilyo na nabuo ng siyam na pintuan. Nakita niya ang mga 10,000 tao sa malayo at ang matayog na Grand Palace sa likuran nila. Sa likod ng palasyo, bahagya nakita ni Wang Lin ang maraming ganitong mga palasyo. Ang mga palasyong ito ay bumuo ng Celestial Emperor's Imperial Palace. Napakalaki ng palasyong ito. Hindi kayang makita ni Wang Lin ang dulo nito, ngunit naramdaman niyang may isang hindi maipaliwanag na hadlang doon. Hindi ito aktibo ngayon, ngunit kung ito ay ma-activate, ang lakas nito ay kayang yumanig sa langit. Ang Celestial Imperial Palace ba? Tinitingnan ni Wang Lin ang malayo at nakita ang isang estatwang bato, ngunit dahil sa sobrang layo, malabo ito. Ang estatwa ay parang walang hangganang nakatingin sa langit. White-haired Ascendant Empyrean Wang Lin. Isang malamig na tinig na puno ng awtoridad ang umabot tulad ng kidlat mula sa templo sa harap at ininterrupt ang mga iniisip ni Wang Lin. Nagtampo si Wang Lin. Ang taong nagsalita ay ang matandang lalaki na nakaberdeng kasuotan na lumabas mula sa templo. Tinitingnan niya si Wang Lin mula sa siyam na pintuan sa malayo. Wang Lin, ang bawat Ascendant Empyrean ay bibigyan ng titulo ng kanyang kamahalan, ngunit bago magsimula ang seremonya ng titulo, kinakailangan ng isang pagsubok. Ang pagsubok ay ang mga siyam na pintuan na ito. Kapag dumaan ka sa siyam na pintuan at tumayo sa harap ko, magsisimula ang seremonya ng titulo. Sa oras na iyon, personal na darating ang kanyang kamahalan upang bigyan ka ng titulo at darating ang Imperial Teacher upang idibina ang iyong hinaharap. Lahat ng iyong mga kilos sa harap ng Celestial Dao Temple ay mare-record at ipapakita sa lahat ng sekta sa 72 kontinente. Ang mga salita ng matandang lalaki ay kalmado. Nang matapos siya, isinara niya ang kanyang mga mata at hindi na nagbigay pansin. Ngunit ang lahat ng mga nagtataguyod ng kultibasyon, kabilang ang 4 na hari, ay nakatingin kay Wang Lin. Nakatayo si Wang Lin doon. Narinig niya ang tungkol sa seremonya ng titulo mula sa matandang lalaki mula sa pamilya Lee. Ang bawat Ascendant Empyrean nga ay dumadaan sa siyam na pintuan bago ang seremonya ng titulo. Ngunit ito ay isang simbolikong galak lamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga Ascendant Empyreans ay kinikilala ng Celestial Ancestor at kailangang dumaan sa ika-10 palasyo. Ang mga pintuan ay isang pagpapakita lamang ng imperial na kapangyarihan at sa katunayan ay walang tunay na lakas, kaya't maaari lamang itong tahimik na tawirin. Ang mga mata ni Wang Lin ay dumaan sa siyam na pintuan at nakita ang dalawang mahabang hanay ng mga sundalong nakaitim na armor. Ang mga sundalo ay nagpakita ng malamig na mga titig na nakatingin kay Wang Lin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin sa ilalim ng mga titig ng 100,000 sundalong nakaitim na armor.
Sinunod niya ang kanyang sariling mga prinsipyo. Kung ang mga pintuang ito ay normal lamang, ayos lang, ngunit kung may mga nakatagong panganib, hindi magiging magalang si Wang Lin. Kalmadong naglakad si Wang Lin patungo sa unang pintuan. Hindi siya nagmamadali. Nang malapit na siyang maglakad sa unang pintuan, muling sumigaw ang 100,000 sundalong nakaitim na armor. Habang ang sigaw ay umuukit, ang nakakatakot na pagnanasa sa pagpat ay kumalat mula sa kanilang mga katawan. Nagtipon ito upang bumuo ng isang hindi maipaliwanag na puwersa na bumangga kay Wang Lin. Ang pagnanasa sa pagpatay na ito ay nagmula sa mga pagpatay na sinalihan ng 100,000 tao at nakakabit din sa kanilang mga armor. Ang lahat ng pagkakalag ng pagnanasa sa pagpatay ay nagsama-sama na nagdulot kay Wang Lin ng pakiramdam na hindi siya humaharap sa 9 na pintuan kundi sa isang slaughter celestial. Nagmumura si Wang Lin. Ang sinusubok ng 9 na pintuan ay hindi ang cultivation, kundi ang pagnanasa sa pagpatay. Kung ganun, hindi ako magiging magalang. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at dahan-dahan niyang isinara ang mga mata. Nang muling buksan ang kanyang mga mata, ang Thunder Essence True Body ni Wang Lin ay naglabas ng lakas ng Slaughter Thunder. Ang puwersang ito ay umiiral lamang sa loob ng 100 talampakan mula kay Wang Lin, ngunit ang puwang na ito ng 100 talampakan ay nagdulot ng malakas na ugong sa pasilyong nabuo ng 9 na pintuan. Ang pasilyo sa harap ni Wang Lin ay biglang naitulak 100 talampakan pabalik na parang hindi kayang tumugon sa pagnanasa sa pagpatay ni Wang Lin. Hindi tumigil si Wang Lin at patuloy na naglakad pasulong. Ngunit sa bawat hakbang na tinahak niya, ang 100 talampakan ng pagnanasa sa pagpatay ay sumunod sa kanya at ang pasilyo ay patuloy na naitulak pabalik. Pati ang mga sundalong nakaitim na armor sa loob ay nagulat at hindi maiwasang umatras. Para bang si Wang Lin ay nagtataglay ng isang nakakatakot na momentum, at ang momentum na ito ay naglalaman ng sapat na pagnanasa sa pagpatay upang pilitin ang sinuman na sumuko ng hindi nakikipaglaban. 1,000 talampakan, 10,000 talampakan, 100,000 talampakan. Kalmadong naglakad si Wang Lin ng 100,000 talampakan. Wala nang itim na liwanag sa likuran niya, tanging ang batong pintuan na lang. Sa harap niya, ang pasilyong nabuo ng itim na liwanag na bamalot sa natitirang 8 pintuan ay naging hindi matatag habang siya ay patuloy na nagtatulak pabalik. Roar! Ang sundalo sa loob ng itim na pasilyo na itinulak ng 100,000 talampakan ay nagbuga ng pangatlong sigaw. Ang itim na liwanag ay pinalawak at bumuo ng isang itim na tigre sa harap ng templo. Ang tigre ay sumugod kay Wang Lin. Kayong lahat, umatras. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang heavenly bolt tattoo sa kanyang mukha ay kumislap. Pagkatapos ay hamampit siya ng isang suntok gamit ang kanyang kanang kamay at nawala ang soul armor mula sa kanyang katawan. Nang tumama ang suntok na ito, umugang ang mundo at ang anino ng tigre ay bumagsak. Ang itim na pasilyo na nabuo ng natitirang 8 pintuan at ang itim na liwanag ay gumuho kasama ang mga sundalong nakaitim na armor na samuka ng dugo at napaatras, ngunit walang namatay. Ang mga pupil ni Wang Lin ay lumiit ng hindi kapansin-pansing halaga at tinitingnan niyang mabuti ang 100,000 sundalo. Kalmado niyang nilakad ang natitirang 8 pintuan at dumating sa harap ng Celestial Dao Temple. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa nag-a-atras na matandang lalaki na nakaberdeng kasuotan. Ikaw, umatras ka rin. Malamig na tinitingnan ni Wang Lin ang matandang lalaking nakaberdeng kasuotan. Kabanata 1975 Mga hiyas na ibinigay ng Celestial Emperor. Ang mga mata ng matandang lalaki na nakaberdeng kasuotan ay puno ng takot. Tumigil siya at umatras ng ilang hakbang sa harap ng lahat, at ang kanyang mukha ay naging kulay berde. Dahil sa hiya, niinis siya at nag-isip na hindi magtatangkang umatake si Wang Lin dito. Tumigil siya pagkatapos ng 3 hakbang, itinuturo si Wang Lin at nagsimula ng magsigaw. Ikaw! Hindi pa tapos magsalita ang matandang lalaki nang dumating si Wang Lin sa kanyang harapan. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, hinawakan ang damit ng matandang lalaki, at itinapon siya sa gilid. Umiyak ang matandang lalaki. Parang tinamaan siya ng isang hindi nakikitang kamay at lumipad siya ng ilang daang libong talampakan palayo. Wang Lin nagagalak sa Celestial Emperor. Nagtiklop ng mga kamay si Wang Lin sa harap ng Celestial Dao Temple. Ang lugar na ito ay nananatiling bahagi ng Imperial Palace, at ang taong naruroon ay ang Celestial Emperor. Kailangan pa rin niyang magpakita ng respeto. Ang mga mata ng 10,000 nagtataguyod ng cultivation ay nakatuon kay Wang Lin. Kasama na ang 100,000 sundalo. Tahimik silang nag-isip at malamig na nakatingin kay Wang Lin. Kabilang sa 4 na hari, maliban sa Li Mansion, ang 3 iba pang pamilya ay nagtingin kay Wang Lin ng may ibang pananaw. Lalo na ang 3 ninuno, na tinitingnan si Wang Lin ng may komplikado at walang magawa na tingin. Matapos magtiklop ng mga kamay si Wang Lin, ang paligid ay nanahimik. Matapos ang ilang sandali, isang kalmadong boses ang narinig mula sa loob ng Celestial Dao Temple. Itinaboy mo ang aking opisyal na namamahala sa seremonya ng titulo. Paano na magpapatuloy ito?
Habang ang mga salita ay umuukit, tahimik na bumukas ang pinto ng Celestial Dao Temple, revealing ang nasa loob. Ang mga kalaliman ng templo ay may mga hagdang-hagdang parang bundok na may malaking trono ng dragon na parang tunay na dragon. Ang ulo ng dragon ay nakataas at ang mga mata nito ay parang may espiritu habang tinitingnan ng kay Wang Lin na nasa labas ng templo. Isang kalalakihang may panggitnang edad na suot ang royal robe at korona ay nakaupo sa dragon throne. Isang kamay ang nakasandal sa kanyang baba at ang kanyang katawan ay bahagyang nakahilig. Nagbigay siya ng aura ng presyon kahit hindi galit. Sa tabi ng kalalakihang may panggitnang edad ay isang batang lalaking suot ang magaspang na damit. Ang batang lalaki ay may maputing balat at manipis na mga mata. Hawak niya ang dalawang purple na perlas at iniikot ito sa kanyang kamay. May ngiti siya sa mukha at ang kanyang tingin ay malumanay habang tinitingnan si Wang Lin. Ngunit ang tingin na ito ay nagdulot ng kilig kay Wang Lin. Sa ilalim ng kanyang tingin, naramdaman niyang pumasok siya sa isang trance at nakakita ng isang imaheng magbabago ng kanyang buhay. Ang puso ni Wang Lin ay nagulo, ngunit agad din siyang nakabawi. Kumunat ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng batang lalaking nakasuot ng magaspang na damit. Ang mga mata ng batang lalaki ay puno ng bahagyang gulat. Ngumiti siya at tumango kay Wang Lin. Imperial Teacher Shang Xuan daw. Ang pangalan na ito ay pumasok sa isipan ni Wang Lin nang makita ang batang lalaki. Bagamat hindi pa niya ito nakikita, ang pakiramdam na maramdaman niya na parang siya ay pumasok sa reincarnation sa isang sulyap ay malamang na ang Imperial Teacher. Tungkol naman sa Celestial Emperor na nakaupo sa Dragon Throne, siya ay mukhang pareho ng nakita ni Wang Lin noong Empyrean Trial. Gayunpaman, ang kanyang kaharian at presyon ay mas malakas ngayon, parang siya ay bahagi na ng mundo. Lahat ng bagay sa mundong ito ay kailangang lumuhod sa ilalim ng kanyang tingin. Kalimutan mo na, ikaw ang pinakamataas na Ascendant Empyrean. At ang alipin na iyon ay hindi magalang sa iyo. Hindi ko na ito magiging mahirap para sa iyo. Zuan Dao, ikaw na ang mamahala sa seremonya ng titulo, sabi ng Celestial Emperor na nakaupo sa Dragon Throne. Opo. Bahagyang yumuko ang batang lalaking nakasuot ng magaspang na damit at naglakad patungo sa templo. Siya nga. Kumunat ang noo ni Wang Lin. Nang dumaan ang batang lalaking nakasuot ng magaspang na damit sa harap ni Wang Lin, ngumiti siya at tumango. Pagkatapos, tiningnan niya ang 10,000 nagtataguyod ng cultivation sa plaza. Ako ang mamamahala sa seremonya ng titulo. Ang susunod ay ang pag-aalay ng dugo upang buksan ang Celestial Dao. Sabi ni Imperial Teacher Zuan Dao habang itinuro ang kalangitan gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos nito, isang sinag ng pulang liwanag ang lumipad patungo sa malayo. Sa oras na iyon, isang malakas na pag-ugong mula sa 79 na sulok ng palasyo ang narinig. Ang mga ingay na ito ay parang mga sigaw ng mga hayop bago mamatay. Agad-agad, 79 na mga haligi ng dugo ang sumabog patungo sa kalangitan mula sa palasyo. Malinaw na nakita ni Wang Lin na ang mga haliging ito ng dugo ay naglalaman ng 79 na iba't ibang kaluluwa ng hayop. Pag-aalay ng dugo sa Celestial. Pumatay ng 79 na hayop at gamitin ang kanilang dugo upang buksan ang Ethereal Celestial Dao, kalmado lang na tinanaw ni Wang Lin ang lahat ng ito. Ang 79 na mga haligi ng dugo ay sumabog patungo sa kalangitan at nagdulot ng pagbago ng kulay ng langit, pagkatapos ay isang pinto ang nagbukas. Ang loob ng pinto ay labis na magulo kaya't hindi makita kung saan ito patungo. Ang mga kaluluwa ng hayop sa loob ng mga haligi ng dugo ay nagbuga ng tahimik na mga sigaw at naglaho sa kawalan. Pagkatapos, ang buong Imperial Palace ay naging tahimik. Sa sandaling ito, hindi lamang ang lugar na ito ang tahimik. Ang lahat ng mga ninuno sa mga sekta sa buong Celestial Clan ay nakatingin sa langit sa ibabaw ng Imperial Palace. Sa mga nakaraang seremonya ng titulo, bukod sa pagdaan sa siyam na pintuan at ang mga pagsubok mula sa iba, kabilang din ang pagbubukas ng Celestial Dao. Ito ay paggamit ng pag-aalay ng dugo upang mag-anyaya ng mga banyagang espiritu na papatayin ng Celestial Emperor. Ang dugo ay ikakalat sa palasyo at ang mga kaluluwa ay ipaparefine upang gawing isang hiyas na ibibigay sa Ascendant Empyrean na binigyan ng titulo. Alam ni Wang Lin ang mga detalye ng seremonyang ito kaya't hindi siya nagulat habang tinitingnan ang langit. Wondering kung anong uri ng hayop mula sa ibang mundo ang makukuha ng white-haired Ascendant Empyrean. Noong panahon na naganap ang pag-aalay ng dugo para kay Ascendant Empyrean Ming Dao, isang espiritu na hugis espada ang lumabas. Pinatay ito ng Celestial Emperor at naging isang napakalakas na espada. Lahat ito ay nakasalalay sa swerte. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang swerte ni Wang Lin. Habang ang mga cultivator sa paligid ay tumitingala, nagsimula silang mag-isip sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, sa dugo kulay na langit, isang hayop na tulad ng leon ang lumabas mula sa madilim na vortex. Ang hayop na ito ay may mga pulang mata at ang leeg nito ay puno ng sugat. Nang magroon ito ng isang sigaw, isang patak ng gintong dugo ang nahulog. Mukhang nagtatangkang tumakas ito sa hindi kilalang kawalan nang bigla itong hinihigop ng vortex at lumitaw dito.
Ang hitsura nito ay agad nagdulot ng sigaw mula sa mga nagtataguyod ng kultibasyon sa ibaba. Heaven Lion Beast. Ito ang Heaven Lion Beast na tinatakan ng Celestial Ancestor. Narinig ko na ang kontinenteng Heaven Lion ay nilikha mula sa isang Heaven Lion Emperor. Hindi ito may gintong balahibo kaya't hindi ito isang emperador, ngunit tiyak na isang adult na lion ng laban. Habang ang mga sigaw ay umuukit, ang Imperial Teacher na si Shang Xuandao ay kalmado lamang. Para bang alam niyang ilalabas ang Heaven Lion na ito. Ang seal na iniwan ng ninuno ay nagiging sanhi ng hindi pagpasok ng mga banyagang nilalang na masyadong malakas. Kung hindi nasugatan ng lion na ito, hindi ito lilito dito, magandang swerte ni Wang Lin. Isang malakas na angal mula sa langit ang biglang umabot. Ang angal na iyon ay yumanig sa puso ng mga tao at sapat na upang magpayanig sa mga mortal. Pati ang mga mahihinang cultivator ay nanginginig na parang nakatagpo sa kanilang likas na kaaway. Ito ay isang huling angal ng leon. Ang hayop na leon na may sugat sa leeg ay biglang sumugod mula sa vortex. Punong-puno ito ng pagkalito tungkol sa kakaibang lugar. Ngunit ang kalituhan nito ay agad na. Wala at pinalitan ng takot. Nais nitong tumakas pabalik sa vortex. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na tinig ng Celestial Emperor ang dumating mula sa tainga ni Wang Lin. Isang Heaven Lion Beast, kasabay ng mga salita, pinanatili pa rin ng Celestial Emperor ang posisyon ng paghawak sa kanyang baba at ipinagpag ang kanyang kamay. Ang pagwagayway na ito ay nagdulot ng 5 kulay na apoy na lumitaw. Naglabas ito ng malakas na alon ng init at lumipad patungo sa Heavenly Lion Beast. Sa isang kisap mata, ang 5 kulay na apoy ay naging isang 5 kulay na dagat ng apoy at pinalibutan ng sugatang Heaven Lion Beast. Isang malungkot na sigaw ang umalangaw, kasunod ng isang malaking halaga ng dugo na parang kumukulong langis na kumalat sa kalangitan at nahulog sa palasyo. Ito ay nakita ng lahat ng mga cultivator sa paligid at ang kanilang mga puso ay nanginginig. Hindi alam kung sino ang unang lumuhod, ngunit mabilis na lahat ng cultivator sa labas ng Celestial Dao Temple ay lumuhod sa lupa. Ang Celestial na kapangyarihan ng aking emperador. Ang Celestial na kapangyarihan ng aking emperador. Ang tinig ng 10,000 tao ay nagtaglay ng thunder at umalingaw sa buong palasyo. Ipinakita ang kapangyarihan ng Celestial Emperor sa harap ng Celestial Clan. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Maaari niyang patayin ang sugatang Heaven Lion Beast, ngunit hindi tulad ng Celestial Emperor na kasing daling gawin. Kailangan pa niyang gamitin ang Soul Armor at kumuha ng ilang lakas mula sa Avatar. Grand Empyrean, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, na hindi ipinakita ang anuman sa kanyang mga iniisip. Sa sandaling ito, naglaho ang dagat ng apoy at isang hibla ng puting buhok ang nahulog mula sa kalangitan. Ang hitsura ng puting buhok ay nagdulot ng pagtitig sa mata ng Imperial Teacher. Hindi lang siya, kundi pati ang Celestial Emperor na nakaupo sa Dragon Throne ay biglang tumingin pataas. Tinitingnan niya ang nahulog na hibla ng puting buhok at may bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata. Isang puting buhok na hindi kayang sunugin ng aking Extreme Fire Dao, ang bagay na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng kakaibang liwanag. Ang puting buhok na ito ay nagbigay sa kanya ng pamilyar na pakiramdam, ngunit mabilis itong nawala, parang isang ilusyon. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Wang Lin patungo sa kalangitan. Itinaas din ng Celestial Emperor sa templo ang kanyang kamay sa kawalan. Isang malaking kamay na gawa sa 5 kulay na apoy ang lumitaw at humawak sa puting buhok. Hindi kayang makipagkompetensya ni Wang Lin sa Celestial Emperor. Ang 5 kulay na apoy ng Celestial Emperor ay dumating sa harap ng buhok at hinawakan ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 5 kulay na apoy na palad ay nanginginig at ang buhok ay tumagos dito habang ito ay patuloy na bumabagsak. Nakita ito ng lahat. Hindi nagatubili si Wang Lin na lumitaw sa tabi ng buhok, at hinawakan niya ito. Maraming salamat sa Celestial Emperor sa pagkakaloob ng kayamanang ito. Lumingon si Wang Lin at yumuko sa Celestial Dao Temple. Kabanata 1976 ang baliw. Ang hibla ng buhok ay nahulog sa buhok ni Wang Lin, at ang pamilyar na pakiramdam ay naging mas malinaw. Hindi alam ni Wang Lin kung bakit, ngunit ang hibla ng buhok na ito ay parang bahagi ng kanyang katawan. Ang buhok na ito ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang uri ng pinsala, kundi mukhang isang ordinaryong hibla ng buhok. Ang dalawang dulo nito ay nakalawit patungo sa lupa, at mukhang isang malakas na hangin na lang ang magpapalipad ulit dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig mula sa Celestial Dao Temple ang tinig ng Celestial Emperor. Hindi ito isang bagay na ibibigay ko sa iyo, pero kung nais mo ito, maaari mo itong kunin. Malaking bagay ang pasasalamat ni Wang Lin. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang seremonya ng titulo, at saksi ang lahat ng sekta sa Celestial Clan. Bukod pa rito, ang Heaven Lion Beast ay tinawag sa kanyang seremonya ng titulo, kaya kahit na kinuha ni Wang Lin ang puting buhok, wala nang sinuman ang makakapagsabi ng anuman. Tiningnan ni Imperial Teacher Shang Xuandao si Wang Lin nang may malalim na pananaw at nagsalita.
Tapos na ang blood sacrifice. Ngayon, oras na para sa huling hakbang ng seremonya ng titulo. Wang Lin, may karapatan ng bawat isa dito na hamunin ka, ngunit 3 beses lamang. Pagkatapos ng 3 hamon, ipagkakaluob sa iyo ng Celestial Emperor ang titulo. Habang ang mga salita ng Imperial Teacher ay umalingaw, ang 3 ninuno ng 4 na mansyon ay lahat tumingin pataas. Lahat sila ay mga matandang lalaki at lahat sila ay mga Ascendant Empirines. Isang taong suot ang pulang kasuotan ang lumipad patungo sa langit sa isang kisap mata. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na 1,000 talampakan ng layo mula kay Wang Lin. Ako ang magiging unang challenger, sana'y magbigay ng mga mungkahi ang white-haired Ascendant Empyrean. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nagpakita ng isang malupit na tingin habang tinitingnan si Wang Lin. Hindi siya naghintay ng sagot mula kay Wang Lin bago siya umupo sa langit. Itinaas niya ang kanang kamay at ang buong katawan niya ay umalsa. Mga itim na gas ang lumabas mula sa kanyang katawan at nagtipon upang maging isang malaking itim na anino sa kanyang harapan. Ang itim na anino ay tila nagsusuot ng itim na armor. Malabo ang mukha nito at nakapikit ang mga mata. Gayunpaman, ang hitsura nito ay nagdulot ng pagbabago sa kulay ng mundo at nagkalat ang mga ulap. Wang Lin, pakiusap turuan mo ako. Kinagat ng matandang lalaki ang dulo ng kanyang dila at nagsaliva ng dugo. Kumalat ang dugo na parang fog at pumasok sa itim na anino. Ang anino ay tila na-stimulate ng dugo at nagningning ang mga mata nito ng pula. Ang tunog ng mga paguga ay umalingaw habang ang itim na anino ay itinaas ang mahahabang itim na sibat sa kanyang kanang kamay at nagsimulang sumugod patungo kay Wang Lin. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Hindi niya alam kung sino ang taong ito, pero mula sa posisyon nito, natanto niyang isa siya sa 4 na hari. Ang itim na anino ay puno ng malakas na lakas, at papalapit ito na parang hahatiin ang langit. Hindi umatras si Wang Lin. Ang Heavenly Bull tattoo sa kanyang mukha ay bumalot sa kanyang katawan habang inihagis niya ang isang suntok. Ang suntok na ito ay tumama sa sibat ng itim na anino. Ang pagsabog ng pagkakasalubong ay nagdulot ng malalakas na alon ng tunog. Habang umuuga, dahan-dahan ang inatras ni Wang Lin ang kamay, ngunit ang itim na anino ay biglang gumuho. Ang matandang lalaki na nakaupo doon ay napatla, pero kumagat siya ng kanyang mga ngipin at tinamaan ang kanyang noo. Sa puntong ito, inialay niya ang kanyang buhay na lakas at mas matinding itim na gas ang lumabas mula sa kanyang katawan. Habang kumakalat ang itim na gas, mabilis na tumanda ang kanyang mukha, parang bagong bunganga mula sa kanyang libingan. Nagtipon ang makapangyarihang itim na gas, at hindi lamang nito pinanumbalik ang itim na anino, kundi nagbuo pa ito ng isang kabayo. Ang kabayo ay umungol habang dinala nito ang itim na anino at tumakbo patungo kay Wang Lin. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinatanaw ang itim na anino na tumatakbo patungo sa kanya. Inilagay niya ang kamay sa kanyang ulo at bahagyang yumuko pabalik bago siya lumundag ng pabalik na parang gumagawa ng headbutt. Heavenly Bull Charge. Ito ay nagdulot ng paglitaw ng giant Heavenly Bull Shadow sa likod ni Wang Lin. Umatungal ang toro at ang dalawang malalaking sungay nito ay tumama sa itim na anino. Rumble, 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 rumble. Ang itim na anino at ang kabayo sa ilalim nito ay gumuho, parang hindi kinaya ang lakas, at agad na naglaho. Ang Heavenly Bull ay dumaan sa gumuho na itim na anino at dumaan ng diretso patungo kay Imperial Teacher Shang Xuandao. Lahat ng ito ay mukhang isang pagkakataon. Habang ang Heavenly Bull ay mabilis na dumaan, nanatiling kalmado ang Imperial Teacher. Inilabas niya ang kanang kamay na parang nagbabalak at itinutok ito pasulong. Ang pagturo na ito ay tumama sa Heavenly Bull at ang Heavenly Bull ay nanginginig ng malakas. Dahan-daang binuksan ng Imperial Teacher ang kanyang bibig at pagkatapos ay naglaho ang Heavenly Bull. Ang null ay isang uri ng Grand Dao. Dahil mayroong pag-iral, magiging wala ito kapag nawala. Dahil mayroong pag-iral, magiging wala ito kapag nawala. Ang nangyari ay eksaktong katulad ng kanyang mga salita. Ang mga mata ni Wang Lin ay mabilis na kumunot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang napakakatakot-takot na alon mula kay Imperial Teacher. Ito ay isang napakataas na antas ng pagka-enlighten sa Dao. Naglaho ang Heavenly Bull at ang itim na anino na inialay ng matandang lalaki ang buhay lakas upang likhain ay naglaho din. Tumingin siyang parang matandang tao at may mapait na ngiti habang ipinagpatuloy ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Hindi siya nagsalita, ngunit bumalik siya sa kanyang pamilya. Ang pangalawa, ngumiti si Imperial Teacher habang nakatayo sa harap ng Celestial Dao Temple. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, nagkunot ang kanyang noo. Hindi lang siya, si Wang Lin ay tumingin din sa malayo. Napansin ng mga cultivator sa ibaba ang kanilang mga tingin at tumingin din sila. Lahat sila ay nagkunot ang noo. Emph, may lakas ng loob kayo. Ang ganitong kasiyahan ay nagaganap at hindi niyo ako iniimbitahan. Kayo, nag-e-exist pa ba ako sa inyong mga mata? Little red, little green, little white, little blue, buksan ang daraanan para sa akin.
Ang transfer array sa labas ng siyam na pinto ay kumislap at isang grupo ng tao ang lumabas. Ang taong nangunguna sa kanila ay isang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt at may hawak na pamaypay. Ang mukha nito ay puno ng galit at ipinapaaypay ang kanyang pamaypay na sanhi ng mabilis na pag-alon ng kanyang buhok. Kasama niya, ang mukha ni Shuliguo ay kulay puti, parang napakahirap lang dito sa lugar na ito. Ang batang lalaki na nakasuot ng berdeng damit ay mapatla din, at hawak niya ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt. Mahina ang kanyang boses habang nagsasalita. Ang hari, ito ay ang Imperial Palace. Ano ang halaga ng Imperial Palace? Ako ang hari. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay hindi natuwa kay Shuliguo at itulak siya pasulong. Little Red, ilabas ang dignidad na ipinakita mo nung pumunta ka sa Lee Mansion. Kung hindi, paparusahan kita. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay humarap at tinadyakan si Shuliguo sa puwit. Si Shuliguo ay nanginig habang tinitingnan siya ng mga cultivator. Pinagdiinan niya ang kanyang ngipin at naglakad papunta ng may buong lakas. Ngunit hindi nagtagal ay nilunok siya ng dugo at hinawakan ang kanyang puwit habang nahulog. Tumiklap siya ng ilang beses at pagkatapos ay tumigil sa paggalaw. Patay ba siya? Tumingin ang batang lalaki sa nakahigang katawan ni Shuliguo at nagtataka. Si Wang Lin ay nakatayo sa hangin, tinitingnan ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt. Bagamat nagbago na ang hitsura niya, agad siyang nakilala ito bilang ang baliw. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay ipinapaaypay ang pamaypay ng buong lakas habang umiikot sa hindi gumagalaw na katawan ni Shuliguo at tinadyakan pa ito ng ilang beses. Nagpapanggap na patay. Naglakas loob kang magpanggap na patay sa harap ng hari na ito. Pakinggan mo, nakatagpo na ako ng isang tao na nagpapanggap na patay. Sino nga ba siya? Nagmuni-muni siya ng matagal pero hindi makaisip ng anumang bagay. Nakalimutan niya si Shuliguo at naglakad paabant ng mabilis na may palalo at mayabang na ekspresyon. Ang lahat ng mga cultivator na nakakita sa kanya ay nagkunot ang noo at umiwas. Pagbati, aking hari! Pagbati, aking hari! Ang mga tinig na ito ay umalingaw habang siya ay naglalakad. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay labis na mayabang at patuloy na mumutmatern. Tumigil ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt sa harap ng matandang lalaki na umatake kay Wang Lin. Lumuwa ang mga mata niya at agad siyang nagsimulang sumigaw, bakit ang daming tao dito? Baka ba ang kapatid ko ay namimili ng concubine? Hoy, matandang luho, bakit ka mukhang mas matanda? Parang binugbog ka. Sinong maglakas loob na mga api sa lolo ng aming little flower? Papagalitin ko siya. Matandang luho, sabihin mo nga kung sino ang bumugbog sa'yo. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay itinaas ang kanyang manggas at patuloy na sumisigaw. Siya ba? Dapat siya. Hindi ko siya gusto. Mukhang matanda na siya pero nagpapanggap na bata pa. Dapat siya. Ako'y babalikatin ka. Itinutok ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ang kanyang daliri sa nakakunot na mukha ng Imperial Teacher at tumakbo patungo sa kanya na parang gusto niyang gawing strangulate siya. Nakita nilang malapit na siyang dumating, ang kabataan na sumusunod sa batang lalaki ay humawak sa kanyang binti. Hari, siya ang Imperial Teacher. Ginoo, umuwi na tayo, ang mukha ng kabataan ay napakaputla. At kahit anong gawin ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt na hilahin ang kanyang binti, hindi ito bumitaw. Pinahirapan niya ang lolo ng little flower, paano ko siya pababayaan? Maliit na lingkod, hindi ka pa ba bibitaw? Sige, isasama kita. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay mariing hinayla ang kabataan habang ipinapakita ang isang mabagsik na ekspresyon. Parang gusto niyang strangulate ang Imperial Teacher kahit anong mangyari. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang baliw na tao sa ibaba, ipinakita niya ang isang komplikadong ekspresyon. Pumunta siya sa Ancestral City para makita kung ang matandang kaibigan na ito ay nakikilala pa siya. Pinanood niya itong patuloy na ipinapaaypay ang pamaypay habang hinahatak ang kabataan patungo sa Imperial Teacher. Si Shuliguo, na nahulog sa lupa, ay nagbukas ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt sa malayo pero pagkatapos ay isinara ang mga mata ng walang pag-aalinlangan. Dao Fei. Habang ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay hinahatak ang kabataan patungo sa Imperial Teacher at itinaas ang kamay upang strangulate ang Imperial Teacher, ang tinig ng Celestial Emperor na puno ng panghihinayang ay umalingaw mula sa Celestial Dao Temple. Ano ba ang ginagawa mo? Nagpipili ka ng concubine at hindi mo ako sinabi, sobra ka. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay masamang tiningnan ng Celestial Emperor na nakaupo sa Dragon Throne. Dao Fei, huwag kang magingay. Ngayon ay ang seremonya ng titulo ng iyong benefactor. Bakit hindi mo siya batiin? Ang mga salita ng Celestial Emperor ay may kasamang banayad na puwersa na itinulak ang baliw na tao ng ilang daang talampakan mula sa Imperial Teacher. Benefactor. Nagulat ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt.
Kabanata 1977 ang nakatagong hangarin sa hangin at snow. Benefactor, ikaw nga. Matagal na kita hinahanap, ikaw nga. Tumingin ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt sa mga tao sa ibaba at pagkatapos ay kay Wang Lin. Nasaan ka? Kapatid, alin sa kanila ang aking benefactor? Tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang baliw na tao sa harap niya. Maliwanag niyang nakita na wala itong alaala tungkol sa kanya. Nag-aalala siyang napabuntong hininga habang bumaba mula sa langit at lumapag sa harap ng baliw. Bamulong si Wang Lin, baliw. Tinutok ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ang mata kay Wang Lin at sumigaw, baliw. Ikaw ang baliw. Naglakas loob kang magmura sa harap ng hari na ito. Pakinggan mo, malakas ang hari na ito. Baka ikaw nga ang aking benefactor. Pinunasan ng baliw na lalaki ang kanyang mga mata at ikinotin ang paligid ni Wang Lin ng ilang beses. Hindi na siya hinahawakan ng kabataang nakasuot ng berde at hinihintay na lang sa gilid. Sige, sabihin na nating ikaw nga. Ngayon na ako ay bumati sa aking benefactor, tinatanong kita, sino ang bumugbog sa lolo ng Little Flower? Siya ba? Itinuturo ng batang lalaki ang nakakunot ang noo na Imperial Teacher. Ang bahagyang galit na tinig mula sa Celestial Emperor ay narinig mula sa Celestial Dao Temple. Dao Fei, kung patuloy kang magpapabigat, ikukulong kita muli. Ang seremonya ng titulo ay nangyari at si Luogang ay hamon pero nabigo. Wala itong kinalaman sa Imperial Teacher. Mag-back down ka. Nagulat ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt. Nalito siya at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Lumiko siya at hinawakan ng kabataang nakasuot ng berde sa likod niya. Tulungan mo ako ayusin ito, nalilito ako, kung hindi ang Imperial Teacher ang bumugbog sa lolo ng Little Flower, sino ang gumawa nito? Hamon niya ba ang benefactor? Nakakalito, bilasan mo, tulungan mo akong suriin ang sitwasyon. May malungkot na ekspresyon ng kabataang nakasuot ng berde habang tinitingnan si Wang Lin at pagkatapos ay ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt bago nagsalita. Hari, umalis na tayo. Naalala ko, mayroong pa tayong palayok ng mga pills na pinapreparar. Kung maantala tayo, masasayang lang ang mga pills. Palayok ng mga pills na ibibigay mo kay Empyrean Exalt High Z. Pills. Oo, nagpa-prepare pa ako ng mga pills. Biglang naalala ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ang isang bagay at nag-ikot upang umalis. Subalit bigla siyang tumigil at lumingon upang sumigaw sa kabataang nakasuot ng berde. May mali. Naalala ko pa. Bumabugbog sa lolo ng Little Flower. Hindi ako makakalimot. Ikaw, Little Red, tigilan mo ang pagpapanggap na patay at alamin kung sino ang bumugbog sa lolo ng Little Flower. Bibigyan kita ng gantimpala. Patuloy na ipinapaaypay ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ang pamaypay habang sumisigaw kay Shu Liguo, na nagpapanggap na patay. Binuksan ni Shu Liguo ang kanyang mga mata at tumalon sa ere. Ipinakita niya ang isang mapagpakumbabang ngiti at mabilis na tumakbo pataas. Mabilis niyang tiningnan ang matandang lalaki mula sa pamilya Luo na may mapait na ngiti at pagkatapos ay tumingin kay Wang Lin. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nanginginig ang katawan ni Shu Liguo. Ang panginginig na iyon ay nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tinutok niya ang tingin kay Wang Lin na may kalituhan. Para bang nananaginip siya, parang nakatagpo siya kay Wang Lin dati. Ang taong ito ay sobrang pamilyar. Walang malay na binanggit ni Shu Liguo, na parang may alaala na nagbabalik. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan siya ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt at niyugyug siya. Ang yugtong iyon ay nagpatigil kay Shu Liguo mula sa kalituhan. Ang kanyang mukha ay naging mapatla habang itinuturo ang kay Wang Lin at mabilis na umatras. Siyempre siya. Hari, siya ang puminsala sa lolo ng Little Flower. Magaling, so ikaw nga. Ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay sumigaw at itinigil ang pag-uyog ng pamaypay. Hinawakan ang leeg ni Wang Lin ng may malupit na ekspresyon. Papatayin kita. Pumikit si Wang Lin at itago ang kalungkutan sa mga mata niya. Alam niyang wala nang alaala ang baliw sa kanya mula sa cave world. Dao Fei, umalis ka. Ang galit na tinig mula sa Celestial Dao Temple ay dumating at lumabas ang Celestial Emperor. Ibinangon niya ang kamay at tinabig ang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt na yumaatak kay Wang Lin, na parabang tinangay ng isang dahon ng willow. Ang kabataang nakasuot ng berde at si Shu Liguo ay mabilis na umalis. Hindi nila kayang manatili. Tinutok ng Celestial Emperor ang kanyang mga mata at sumigaw, Black Armor Guards, palabasin siya sa palasyo at huwag siyang papasukin. Maghihintay ka lang. Pinahamak mo ang lolo ng Little Flower. Hindi ko ito malilimutan, ang tinig ng batang lalaki na nakasuot ng flower shirt ay unti-unting nawawala. Nang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, wala nang baliw sa harap niya tanging isang patak ng liwanag mula sa transfer array. Simula nang bumalik si Dao Fei, ganito na siya. Minsan malabo ang kanyang alaala at minsan ay malinaw.
Siguro kapag malinaw ang kanyang alaala, makikilala ka niya. Si Celestial Emperor ay huminga ng malalim. Sa mga sandaling iyon, hindi siya Grand Empyrean o Celestial Emperor, kundi isang kuya. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Dumating siya sa Ancestral City upang makita ang baliw na tao. Kahit na nawala ang alaala ng baliw, walang pagsisisi si Wang Lin. Nais na lang niyang umalis. Huwag nang ituloy ang hamon. Wang Lin, dahil nakatawid ka sa 17th Palace ng Empyrean Trial, ipinagkakalob ko sa iyo ang titulo ng 49th Ascendant Empyrean ng Celestial Clan. Dahil ikaw ay may puting buhok at nakuha mo na rin ang hibla ng puting buhok mula sa Heaven Lion Beast, ipinagkakalob ko sa iyo ang titulo ng White-Haired Ascendant Empyrean. Lahat ng Ascendant Empyreans ng Celestial Clan ay may pagkakataong pumasok sa lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor. Dito, makakamtan mo ang isang malaking kayamanan at magsisimula ng matibay na pundasyon upang maging Grand Empyrean. Pati ang iyong antas ng pagsasanay ay tumaas ng malaki roon. Ang isang may Imperial Bloodline ay may 3 pagkakataon lamang na pumasok sa lugar na iyon sa buong buhay nila. Para sa mga walang Imperial Bloodline, makakamtan lang nila ang pagkakataong ito kapag umabot na sila sa Ascendant Empyrean stage. Napakabihirang bagay ito. Wang Lin, may ilang mga hindi pagkakaunawaan sa atin, at sana ay magkabati tayo. Magpursige ka sa pagsasanay sa lugar ng Celestial Ancestor para magtulungan tayong maging ika-6 na araw ng Celestial Clan. Maging isang haligi ng Celestial Clan at ipalaganap ang lakas ng Celestial Clan. Ang ekspresyon ng Celestial Emperor ay tapat habang tinitingnan si Wang Lin mula sa malayong transfer array. Isa lang ang aking nakababatang kapatid. Ang Celestial Emperor ay bamulong. Pumunta ka sa lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor. Papayagan ko ring pumunta si Dao Fei doon. Marahil matutulungan mo siyang mabawi ang kanyang alaala. Nang makita ko siya, may kasamang babae. Ang babaeng iyon ay gising na at naroon sa lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor, nag-aaral. Si Celestial Ancestor ay tiningnan si Wang Lin ng mahinahon. Maraming salamat sa Celestial Emperor. Dumaan lang ako dito para sa seremonya ng titulo, at ngayon na natapos na, kailangan ko nang umalis. Kung babalik ako sa Ancestral City, pupunta ako sa lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor. Si Wang Lin ay yumuko at tinanggihan ang gantimpala ng pagpupunta sa lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor. Tahimik na nag-isip ang Celestial Emperor. Tumanggo siya at hindi na pinilit si Wang Lin. Natapos ang seremonya ng titulo ng tanghali. Habang umalis ang mga cultivator sa plaza, umalis din si Wang Lin. Tinanggihan niya ang paanyaya ng Celestial Emperor upang manatili sa palasyo at umalis mula sa palasyo gamit ang transfer array. Pumunta rin siya sa Li Mansion at pagkatapos ay kinuha ang Sea Dragon at Liu Jinbiao pabalik sa sa silangang syudad. Nakita ko siya, kahit na nawala ang alaala, mukhang masaya siya ngayon. At sapat na iyon, si Wang Lin ay nakatayo sa tabi ng bintana at tinitingnan ang madilim na kalangitan. Tumayo siya doon buong hapon. Panahon na upang umalis, kalimutan na lang, kukunin ko si Shu Liguo at aalis kami sa Ancestral City, pagkatapos ay pupunta sa Ancient Clan. Si Wang Lin ay nagbuntong hininga. Siya ay sobrang pagod. Marami na siyang naranasan sa Celestial Clan, at ngayon ay mayroon siyang kasalukuyang estado at antas ng pagsasanay. Ngunit wala iyon kumpara sa mga nawawalang alaala ng kanyang mga kaibigan. Siguro talagang nagkamali ako sa Celestial Emperor, tahimik na inalala ni Wang Lin ang seremonya ng titulo. Sa totoo lang, wala siyang dahilan upang maging labis na kontra sa Emperor, ngunit ito ay isang pakiramdam lang. Ngunit anuman ang mangyari, hindi ako pupunta sa lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor. Kung nagkaroon man ng hindi pagkakaintindihan o hindi ko kayang magpabe pagkatapos makarinig ng ilang salita. Si Wang Lin ay tahimik na nag-isip habang nagsimula na ang snow sa labas ng bintana. Ang snow ay dahan-dahang lumipad sa ilaw at pagkatapos ay nawala sa dilim. Tahimik na dumating ang hangin at snow. Habang ang hangin at snow ay naging matindi, isang malambot na katok ang narinig mula sa kanyang pinto. Ang taong ito ay hindi nagsalita ng mabilis o mabagal, at ang kanyang tinig ay napakamahinhin. Empyrean Exalt High Z. Lumilingon si Wang Lin at dahan-dahang binuksan ng pinto. Si Empyrean Exalt High Z ay nakatayo roon, ang kanyang mahabang buhok ay nakalatag sa likod niya. May mga natirang snowflake sa kanyang buhok, na nagbibigay sa magandang babae ng isang karagdagang kagandahan. Pumunta ka sa Ancestral City, bakit hindi ka dumaan sa Mount Emperor? Ngayon, wala nang mga pulang dahon sa Mount Emperor, pero may snow. Wang Lin, dumaan ako sa utos ng guro upang imbitahan ka sa Mount Emperor. Dahil iniimbitahan ako ng Grand Empyrean God, pupunta ako roon. Si Wang Lin ay ngumiti ng bahagya. Sa pamamagitan ng hangin at snow, bumaba ang liwanag ng buwan. Ang snow ay patuloy na dumidikit habang mabilis na dumaan ang mga tao, ngunit sa kalaunan ay kakaunti na ang dumadaan. Si Wang Lin at si Hai Zi ay nagsimula maglakad sa kalsada sa ilalim ng snow.
Naiwan nila ang apat na mahabang guhit ng mga bakas ng paa, ngunit agad itong natakpan ng snow. Maliban sa ilang lugar sa Ancestral City, hindi ka pinapayagang mag-teleport. Mayroong transfer array hindi kalayuan, kaya mabilis tayong makararating sa Mount Emperor. Base sa sinabi mo kanina, balak mong umalis. Kailan ka aalis? Mianhing tanong ni Haizi habang naglalakad sa tabi ni Wang Lin. Pagkatapos ng Mount Emperor, aalis na ako. Si Wang Lin ay naglakad habang may tunog ng yelo sa ilalim ng snow. Tahimik ang paligid at tanging ang tunog ng snow ang naririnig. Parang ang tunog ng hangin ay nawawala. Ang kalsadang ito ay mahaba at ang mga bahay sa gilid ay tuluyang madilim, kaya't ang kalsadang ito ay mukhang malupit. May kaunting killing intent na parang nakatago sa snow. Biglang tumigil si Wang Lin sa paglakad at isang kislap ng malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang malakas na pakiramdam ng panganib. Tumigil din si Empyrean Exalt Haizi at biglang tumingin sa paligid. May paggalaw ng isang selyo. Wala ni isa ang nakakaalam na pumunta ako upang hanapin ka. Mabilis na ipinaliwanag ni Empyrean Exalt Haizi. Tahimik na nag-isip si Wang Lin, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay lalong tumindi habang tinitingnan niya ang malayo. Lalo pang lumakas ang hangin at nyebe. Kabanata 1978 Mahabang Kalye. Ang hangin at nyebe ay umiyak na parang iyak ng isang babae. Ang buwan ay natakpan ng hangin at ang mga bituin ng nyebe. Ang mahabang, sinaunang kalye ay madilim at may nakakagulat na intensyon ng pagpatay na nakatago dito. Sa sandaling tumigil si Wang Lin at Empyrean Exalt Haizi, ang nyebe sa kanilang harapan ay nahulog ng mas mabilis. Ang 9,999 na snowflakes ay tila nagtipon sa harap ni Wang Lin dahil sa isang lakas at bumuo ng isang pattern ng parisukat. Sa sandaling lumitaw ang parisukat, ito ay lumipad patungo kay Wang Lin at Haizi. Mas maraming nyebe ang nagtipon at ang laki nito ay lumawak ng libu-libong talampakan sa isang iglap. Kasabay nito, isang pattern ng tatsulok ang nabuo sa likod ni Wang Lin at Empyrean Exalt Haizi. Ito ay puno ng intensyon ng pagpatay at damaloy patungo sa kanila matapos sumipsip ng malaking halaga ng mga snowflakes. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Takpan mo ang likuran, ako ang magtatakip sa harapan. Naramdaman ni Wang Lin ang panganib sa kanyang puso. Hindi siya nagduda kay Empyrean Exalt Haizi. Kahit na mukhang may kinalaman ito kay Haizi, mas pinahalagahan ni Wang Lin ang kanyang intuition. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, tumakbo siya patungo sa parisukat na pattern sa kanyang harapan. Ang ekspresyon ni Empyrean Exalt Haizi ay labis na malungkot at ang kanyang magandang mukha ay puno ng galit. Galit siya na may ibang tao na gumamit ng kanyang imbitasyon kay Wang Lin sa bundok Emperor upang patayin siya. Kapag naging matagumpay ang kalaban, ang bagay na ito ay yayanig sa buong Celestial Clan at madadami ang kanyang guro. Alam niyang hindi tamang magpaliwanag, at ang mga salita ay walang kabuluhan sa harap ng aksyon. Nang marinig niya ang mga salitang puno ng pagtitiwala ni Wang Lin, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, ngunit sa kanyang mukha, ang intensyon ng pagpatay ay lumitaw. Ipinukul ito sa taong nag-set up ng bitag. Walang pag-aalinlangan, umiikot si Empyrean Exalt Haizi, iniwan ang kanyang likod kay Wang Lin. Tumakbo siya patungo sa tatlong panig na deformed na pattern. Si Wang Lin ay tumalon 3 hakbang patungo sa parisukat na pattern sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, lumitaw ang Heavenly Boltato sa paligid niya. Harapin ang ganitong sitwasyon, ginamit ni Wang Lin ang kanyang buong lakas ng walang alinlangan. Sa isang suntok, 78 mga after-image ang lumitaw. Isang nakakagulat na tanawin ito sa mahahabang kalye. Ang 78 mga after-image ay lahat nagbato ng suntok. Pagkatapos mag-fuse sa katawan ni Wang Lin, ito ay parang 99 spells na nag-fuse ng magkasama. Ang suntok na ito ay naglalaman ng 23 spells. Sa 23 spells, ang kabuuang lakas na 79 na beses ay hindi magagamit ng buo, kaya't may ilan na lakas ang mawawala. Ngunit ang suntok ni Wang Lin ay tumigil 3 beses. Pagkatapos ng unang pagpos, ang kanyang 5-element true body ay nag-overlay sa kanyang katawan at ang bilang ng spell sa kanyang suntok ay tumaas mula 23 hanggang 46. May pangalawang pagpos at pagkatapos ay tumaas ang bilang ng spell sa kanyang suntok hanggang sa 69. Sa sandaling nakabangga siya sa parisukat na pattern, ang suntok ni Wang Lin ay tumigil muli at ang bilang ng spell sa loob nito ay tumaas sa ikatlong pagkakataon hanggang sa 72 limit bago siya gumamit ng kanyang avatar sa walang laman na espasyo. Gamit ang Soul Armor, ang 92 spell sa bawat suntok na may 79 na suntok ay nag-fuse sa isa bago makabangga sa parisukat na pattern. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw at ang mundo ay nagbago ng kulay. Ang lahat ng nyebe sa loob ng 1,000 talampakan ni Wang Lin ay sumabog, kaya't tila ang lugar na ito ay naging isang black hole. Ang parisukat na pattern ay nayanig at biglang sumabog. Ito ay winasak ng suntok ni Wang Lin. Bagamat bumagsak ito, may isang kakaibang lakas sa loob.
Ang lakas na ito ay pumasok sa katawan ni Wang Lin nang ang kanyang kamao ay humaplo sa parisukat na pattern na nagdulot sa kanya upang biglang tumigil. Ang lakas na ito ay pumasok sa katawan ni Wang Lin at bumuo ng isang pinong net. Ang net na ito ay tila nasa loob ng mga meridians at dugo ni Wang Lin, na bumubuo ng isang selyo sa loob ng kanyang katawan. Hindi moari ni Wang Lin ang misteryosong lakas, ngunit may malabong pakiramdam siya na ang lakas na ito ay ang lakas ng null. Dahil mayroong pag-iral, magiging null ito kapag nawala. Ang lakas ng null na ito ay isang bagay na tanging si Imperial Teacher Shang Xuandao lamang ang nakikita ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang selyo sa loob ni Wang Lin at tumigil siya, tatlong anino ang lumitaw sa nyebe sa kanyang harapan. Ang tatlo sa kanila ay natatakpan ng hangin at nyebe. Hindi makita ang kanilang anyo, na parang isang ilusyon. Ang tatlo sa kanila ay bumuo ng mga selyo at pinatigas ang hangin at nyebe sa kanilang mga kanang palad, at pagkatapos ay damaloy patungo kay Wang Lin. Kasabay nito, tatlong tao ang lumitaw sa kaliwa ni Wang Lin at tatlo pa sa kanan. Sila ay natakpan din ng hangin at nyebe. Ang tatlo sa kaliwa ay itinutok ang kanilang mga kanang hinlalaki at ang tatlo sa kanan ay itinutok ang kanilang kaliwang pinky finger habang tinutok ang mga ito kay Wang Lin. Tatlong anino din ang lumitaw sa likuran ni Wang Lin. Ang kanilang mga galaw ay kabaligtaran ng tatlo sa harapan ng kanilang mga kamay ay bumuo ng mga palad at pinagsabihan si Wang Lin. Sa itaas ni Wang Lin, tatlo pang tao ang lumitaw. Ang tatlo sa kanila ay hindi bumuo ng mga palad o nagturo, ngunit tinusok si Wang Lin gamit ang tatlong pilak na espada. Harapan, likuran, kaliwa, kanan, at itaas. Isang kabuoang 15 tao ang lumitaw ng sabay-sabay upang patayin si Wang Lin. Lahat ng 15 tao ay may Empyrean Exalt na kapangyarihan, at ang sandali ng kanilang atake ay nangyari nang ang cultivation ni Wang Lin ay naselyo. Itinipid ni Wang Lin ang kanyang mga mata at sumigaw sa sandaling ito ng krisis. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang buong lakas ng Soul Armor, at ang Ancient Dao Power ay pumuno sa kanyang katawan, na ginagawang sobrang lakas ng kanyang katawan. Ang kanyang kanang paa ay walang awan na tumapot sa lupa. Isang malakas na tunog ng pagkabagsak ang umalingaw, parang isang bundok na bumagsak. Si Wang Lin ay gumalaw ng isang hindi maipaliwanag na bilis mula sa hiniram na lakas. Hindi siya tumakbo paabant kundi umatras. Ang kanyang likuran ay sumabog sa mga kamay na itinataas ng tatlong tao. Rumble, rumble, rumble. Ang tatlong anino sa likuran ni Wang Lin ay umubo ng dugo. Sila ay nakaranas ng backlash mula sa malakas na katawan ni Wang Lin. Ang belo na sumasakop sa kanilang mga mukha ay tinangay, revealing their identities. Sila ay tatlong matandang lalaki. Hindi pa nakikita ni Wang Lin ang mga ito dati. Ang tatlo ay umatras sa takot. Habang umatras sila, si Wang Lin ay umatras din sa pamamagitan ng tatlo sa kanila. Ang kanyang kamay ay umabot at walang awa na hinawakan ang mga ulo ng dalawang matandang lalaki. May matinding galit sa kanyang mga mata habang piniga ang mga ito. Sa isang iglap, ang dugo at laman ay sumabog at ang dalawang taong ito ay direktang pinatay ni Wang Lin. Ininhil niya ang kanilang mga origin soul sa kanyang katawan. Tungkol sa huling tao, muling sumabog ang katawan ni Wang Lin patungo sa kanya at ang katawan nito ay sumabog. Sa 15 tao, 3 ang agad na namatay, ngunit ang natitirang 12 tao ay hindi tumigil. Sila ay damaloy patungo kay Wang Lin nang mabilis at dumating sa kanya sa isang kisap mata. Ang tatlo sa harapan ay umubo ng dugo bilang kapalit ng isang pagdagsang bilis. Sa isang iglap, hindi na sila 5 talampakan ng layo. Ipinataas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at hinampas. Ginamit niya ang isang braso upang harangan ang kanilang tatlong palad. Ang tatlo sa kanila ay nayanig at ang hangin ay nagpakita ng kanilang mga mukha. Ang 6 na tao sa kaliwa at kanan ni Wang Lin ay lahat nagturo sa mga gilid ng katawan ni Wang Lin. Ang 6 na daliri ay tumama kay Wang Lin at ang kanyang mukha ay biglang pumuti. Ang kapangyarihan ng restriction sa kanyang katawan ay tumaas ng malaki at ang kanyang cultivation ay hamina ng malaki. Kasabay nito, sa kalangitan, 3 espada ang sumabog patungo kay Wang Lin. Sumigaw si Wang Lin at itinaas ang kanyang kaliwang kamay upang suntukin ang tatlo. Ang 2 espada ay bumagsak at ang katawan ng mga may-ari nito ay sumabog. Gayunpaman, isang tao pa rin ang nagsara at tinusok ang espada ng 3 pulgada sa noo ni Wang Lin. Ang matinding sakit ay pumuno sa katawan ni Wang Lin at ang dugo ay damaloy pababa sa kanyang mga mata. Ang sanhi nito ay ang mundo sa kanyang harapan ay naging kulay dugo. Ang kalmado sa kanyang mga mata ay tinakpan ng dugo, kaya't hindi nakita ng ibang tao ang kanyang kalmado. Walang alinlangan, sumigaw si Wang Lin at hinayla ang mga 12 tao patungo sa dulo ng kalye. Ang hangin at nyebe ay lalong tumindi. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng kidlat ang umalingaw mula sa ilalim ni Wang Lin habang 3 anino ang sumugod mula sa ilalim ng lupa. Ang 3 anino ay ganap na itim at tila hindi akma sa nyebe. Ang 3 sa kanila ay bumuo ng mga selyo at itinuro ang kanilang mga katawan.
Ang tunog ng pagsabog ay umalingaw at ang tatlo sa kanila ay naging parang Origin Souls at Damaloy patungo kay Wang Lin. Siyam pang anino ang lumitaw sa kalye. Sila ay Damaloy patungo kay Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Ang kanilang mga kamay ay bumuo ng mga selyo at gumamit ng isang espesyal na spell upang mag-fuse sa isang ice dragon sa kalangitan. Ang dragon ay sumigaw ng isang malakas na hiyaw at Damaloy patungo kay Wang Lin. Wang Lin. Ang malungkot na tinig ni Empyrean Exalt High Z ay nagmula sa likuran. Sa kanyang lakas, hindi siya makakatagal ng matagal, ngunit hindi nila nais patayin siya, nais lang nilang siya ay matrap. Ganyan na ba? Ang mga mata ni Wang Lin na tinakpan ng dugo ay nanatiling kalmado. Isang kislap ng intensyon ng pagpatay ang lumiwanag at biglang tumigil siya habang ang Ice Dragon ay lumalapit. Ang paghinto na ito ay nagdulot sa isang malaking Heavenly Ball na lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Ang Heavenly Ball ay lumitaw ng napakabilis, nakakatakot. Halos solid, parang ang tunay na Heavenly Ball ay muling nabuhay. Lahat kayo, mamatay. Inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at ang ulo ng Heavenly Ball ay tumaas at nakipagbanggaan sa Ice Dragon. Ang Ice Dragon ay humiyaw ng isang malupit na iyak at mabilis na nabasag. Ang siyam na animo ay lumitaw nang sumabog ang Ice Dragon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot habang umubo ng dugo at tinulak pabalik na may maputlang mga mukha. Ngunit ang pagpatay ay hindi pa tapos. At ang hangin at nyebe ay lalong tumindi. Kabanata 1979 Dagwang Labanan. Ang Heavenly Ball ay lumitaw at tinabig ang Ice Dragon. Direktang sumalpok din ito sa 12 tao na papalapit kay Wang Lin. Mula sa malayo, ang tagpong ito ay parang isang larawan. Kung may makakapagpinta nito, magiging isang pamana ito sa mga henerasyon. Sa larawan, isang higanteng gintong toro ang nakatayo at nakapaligid dito ang 12 na cultivators. Ang 6 na tao sa kaliwa at kanan ay nakaturo ang mga daliri sa Heavenly Ball. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nanginginig at umubo ng dugo bago tinabig pabalik. Ang kanilang mga daliri at braso ay nagkolaps at naging isang magulong kalagayan ng dugo. Ang tatlo sa harap ay inilapag ang kanilang mga palad, ngunit ang kanilang mga katawan ay sumabog sa mist ng dugo at mabilis na umatras. Samantalang ang tatlo na nagtusok ng kanilang mga espada sa noo ng Heavenly Ball, nagsimulang umatras, ngunit ang kanilang mga espada ay nagkolaps at tinamaan ng Heavenly Ball. Umubo sila ng dugo at mabilis na umatras. Ang pinakamasaklap ay ang tatlong itim na anino. Baka nagtatangkang puso sa katawan ni Wang Lin, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang Heavenly Ball. Nilamon ng Heavenly Ball ang tatlong anino. Ang gintong toro ay umatungal at ang mga kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal bago ituro paaban. Ang gintong toro ay tumakbo at sumalpok sa Ice Dragon na tinabig na. Ang 9 na tao na bumuo ng Ice Dragon ay humiyaw ng malupit. Hindi tumigil ang gintong toro dito. Tumakbo ito hanggang dulo ng kalye bago sumabog. Ang lakas ng pagsabog ay sapat upang yumanig ang mundo at gumuho ang buong silangang lungsod. Gayunpaman, ang pagguho nito ay nagdulot lamang ng hangin at nyebe, hindi tinamaan ang mga gusali. Ang mga mata ni Wang Lin ay lumiit at siya ay tumungon paaban. Lumitaw siya sa harapan ng tatlong tao na nakaligtas sa pagsabog ng gintong toro. Nagmistula siyang ulap at binalot sila. Walang katapusang mga sigaw ang umalingaw habang sinipsip ni Wang Lin ang kanilang laman at dugo at nilamon ang kanilang mga Origin Souls. Pagkatapos, ang ulap ay kumalat papunta sa iba pang mga tao. Ang 6 na tao na nagkolaps ang mga daliri ay mabilis na umatras. Pinanood nila ng may pagkatalo habang ang ulap ay nahati at nilamon ang 6 sa kanila. Kasabay nito, isang yin blade ang lumitaw sa loob ng ulap at tinaga ang tatlong nagtatangkang umatras sa kalangitan. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig at nahati, at ang kanilang mga Origin Souls ay sinipsip ng ulap sa ibaba. Ang hangin at nyebe ay humiyaw kasama ang tunog ng paghikbi na sumanim. Ang ulap na naging Wang Lin ay mabilis na damaloy papunta sa 9 na tao sa paligid ni Empyrean Exalt High Z. Ang 9 sa kanila ay personal na nasaksihan ng nakakatakot na tagpong ito at iniwasan ang pag-ikot kay Empyrean Exalt High Z. Umatras sila ng mabilis, ngunit ang kanilang bilis ay hindi kayang pantayan ng bilis ng ulap ni Wang Lin, kaya't agad siyang humabol. Ang ulap ay kumalat at iniwan lamang ang 9 na kalansay na matamlay. Ang paligid ay naging tahimik at natatakpan ng mga kalansay. Ang ulap na naging Wang Lin ay bumalik sa tabi ni Empyrean Exalt High Z. Ang kanyang mukha ay mapatla at umubos siya ng dugo. Ang dugo ay isang nakakagulat na tanawin sa nyebe. Fair na. Tumungon si Wang Lin at mabilis na tumakbo patungo sa dulo ng mahabang kalye. Si Empyrean Exalt High Z ay kumagat sa kanyang ibabang labi at sumunod. Ang laban na ito ay mahirap niyang saluhan. Mahigit 30 tao ang namabulis para dito, at bawat isa sa kanila ay may Empyrean Exalt na cultivation. Marami ng mga kaibigan si Empyrean Exalt High Z at nakatagpo na siya ng karamihan sa mga Empyrean Exalts. Ngunit hindi pa niya nakikilala ang mga 30 tao na ito, sila'y mga estranghero.
Hindi sila mga Empyrean Exalt cultivators, kanilang cultivation ay pinaangat sa Empyrean Exalt sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ito magtatagal. Ang dahilan kung bakit tiyak si Wang Lin ay dahil nilamon niya ang mga Origin Souls ng mahigit 30 sa kanila. Nais niyang gamitin ang mga ito upang bumuo ng isang spell vein ngunit napansin niyang hindi malinis ang kanilang mga Origin Souls at kakailanganin pa ng ilang oras upang linisin ang mga ito. Gayunpaman, kahit na lahat sila ay napagtipon, sapat lang iyon upang makabuo ng isang spell vein. At mula sa pagsipsip ng kanilang mga Origin Souls, nalaman ni Wang Lin na mayroon lamang silang isang oras na buhay. Binabayaran nila ang isang malaking halaga, ang kanilang sariling buhay, kapalit ng isang oras na pagpapalakas ng cultivation. Ngayon, may 5 spell veins na si Wang Lin at makakagawa siya ng 78 after images. Kung makakadagdag siya ng isa pa, malaking pagtaas sa lakas ng kanyang pakikipaglaban. May anino ng Imperial Teacher sa bitag na ito. Hindi ko pa rin neresolba ang lakas mula sa parisukat na pattern, bahagya ko lang ito na delay. Kung hindi ko malutas ang seal na ito, maaapektuhan ang aking lakas. Tumakbo si Wang Lin sa hangin at niebe at papalapit sa dulo ng kalye. Mabilis niyang hinanap ang mga alaala ng Origin Souls, ngunit ito isang malaking kalabuan. May isang tao na nag-erase na ng mga ito. Ang lugar na ito ay nasil. Kanina, sinubukan kong gamitin ang lakas ng Heavenly Ball upang basagin ang restriction, ngunit hindi ito gumalaw. Ang taong nag-set up nito ay isinasaalang-alang na may posibleng tulong mula sa labas. Kaya't wala ng dahilan upang mag-isip tungkol kay Grand Empyrean GOD. Kung ako ang nag-set up ng trapang ito, may 2 preparasyon akong gagawin. Una, pipigilan ko ang lahat ng aura mula sa lugar na ito, at ang pangalawa ay hahanapan ko ng paraan upang i-restrict si Grand Empyrean GOD. Siyempre, lahat ng ito ay nasa kondisyon na hindi si Grand Empyrean GOD ang nag-set up, ngunit ang aking intuition ay nagsasabi na hindi siya. Ang taong nag-set up nito ay malamang na naghihintay ng huling hampas upang patayin ako. Mabilis na damaloy ang mga isip ni Wang Lin sa mga ideya habang tumatakbo papunta sa dulo ng kalye kasama si Empyrean Exalt Haizi. Ngunit sa sandaling iyon, 3 anino ang lumitaw sa hangin at niebe. Ang 3 ito ay lumulutang sa hangin at nakatingin kay Wang Lin. Ang 3 anino ay naging 3 pulang sinag ng liwanag at mabilis na lumapit. Hindi pa sila malapit, ngunit ang lakas ng mga ito ay malapit sa isang Ascendant Empyrean, na kumakalat mula sa kanilang mga katawan. Sa likuran ng 3 ito, 2 pang tao ang lumabas mula sa hangin at niebe. Ang 2 tao na ito ay may Ascendant Empyrean na cultivation. Malamig nilang pinanood si Wang Lin habang itinaas ang kanilang mga kamay at ang itim na hangin ay humiyaw, na bumuo ng 2 higanteng itim na pythons na lumilibot sa kalangitan. Soul Armor Messenger. Agad na nakilala ni Wang Lin sila. Ang 2 ito ay hindi pamilyar. Nakita ko na ang natitirang 48 Ascendant Empyrean sa Purple Yang Sect, ngunit hindi ko pa nakikita ang 2 itong mga ito, at wala sa kanila ang may Soul Armors. Sigurado akong ang kanilang mga cultivation ay pinaangat sa Ascendant Empyrean gamit ang isang espesyal na paraan at binigyan ng Soul Armors. Sa Ancestral City, tanging ang Celestial Emperor ang kayang gawin ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Itinaas niya ang kanyang paa at itulak ang kaliwang kamay ni Empyrean Exalt Haizi palayo. Haizi, umatras ka, hindi ka nila sasaktan. Huwag makialam sa laban na ito. Wang Lin, nagmamadali si Empyrean Exalt Haizi at gusto pang magpaliwanag, ngunit itinulak siya ni Wang Lin gamit ang kaliwang kamay ng ilang daang talampakan. Pinanood niya si Wang Lin na tumakbo patungo sa 5 ito na parang isang insekto na lumilipad sa apoy. Ang 5 taong ito, 3 sa puti at 2 sa itim, ay naging 5 sinag ng liwanag at mabilis na lumapit kay Wang Lin. Ang hangin at niebe ay lumakas sa mahabang kalye na puno ng mga bangkay. Ang hangin at niebe ay lalong lumakas habang ang 6 na tao ay nagsimula ng pangalawang pagpatay sa labanan. Patayin! Ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula habang umaray siya. Ang kanyang kanang kamay ay naging yin blade at tumakbo patungo sa kanila. Walang kalabisang ginawa sa labanang ito. Ang 3 tao sa puti sa harap ay hindi gumamit ng maraming spells, 2 lang. Ang una ay upang magtipon ng lakas upang maging hangin at niebe na nilaplap si Wang Lin. Ang pangalawa ay ang kanilang pagsabog. Ang malalakas na tunog ng pagsabog ay yumanig sa mundo. Nang binuksan ni Wang Lin ang hangin at niebe, hinarap siya sa pagsabog ng 3 tao sa puti. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. 79 na War Spirit Prints ang lumitaw. 72 sa kanila ay mukhang totoo at pinagsama upang labanan ang pagsabog ng 3 cultivators sa puti. Ang matinding pagsabog at tunog ay hindi pa rin nakapagpabagsak ng restriction dito. Nang tumakbo si Wang Lin palabas, ang 2 sa itim na nakapalibot ng 2 itim na pythons ay nagsimulang magtakbuhan. Ang 3 tao ay nagsalubong. Ang malalakas na tunog ng pagsabog ay umalingaw at ang 2 sa itim ay umubo ng dugo.
Ang isa sa kanila ay sumabog at isang linya ng dugo ang lumitaw sa noo ng isa at nahati. Tumatakbo si Wang Lin ng 100 talampakan at natigilan. Ang kanyang yin blade ay tumusok sa lupa at umubos siya ng isang bibig ng dugo na nagbigay ng puting usok. Habang si Wang Lin ay nagsisikap tumayo gamit ang yin blade, isang kamay ang lumitaw sa likod niya. Ang kamay na ito ay tahimik na lumitaw at direktang itinutok sa likod ng kamay ni Wang Lin. Ang daliri na ito ay naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam, parang hindi ito umiiral. Gayunpaman, ito ay lumitaw tulad ng paraan na maaaring lumikha ang isang Grand Empyrean ng isang bagay mula sa wala. Itinutok ng daliri na ito pababa, at nang ito ay umabot ng 7 pulgada mula kay Wang Lin, hindi siya lumingon. Sa halip, tumakbo siya paabant at iniikot ang kanyang katawan. Ang yin blade na nakatusok sa lupa ay bumalik at tumama sa daliri. Ang tunog ng pag-crackle ay umalingaw at isang malaking bilang ng mga bitik ang lumitaw sa yin blade ni Wang Lin. Ang walang katapusang piraso ng blade ay nagbigay liwanag sa katahimikan sa mga mata ni Wang Lin. Parang hindi siya nagulat sa pagguho ng yin blade, at sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang nakakasilaw na gintong liwanag. Ang gintong liwanag na ito ay nagmula sa pinakamalakas niyang avatar sa kalawakan. Hindi pa niya nagagamit ang kanyang avatar dahil hinihintay niya ang paglitaw ng daliri na ito. At ang may-ari ng daliri na ito ang naglagay ng parisukat na pattern na nagbaba sa lakas ni Wang Lin. Nang lumitaw ang gintong liwanag, ang restriction sa loob ng katawan ni Wang Lin ay naging sobrang hina at nagkapunit. Ang lahat ng kanyang cultivation ay naibalik at ang gintong liwanag na nagmumula sa mga piraso ng yin blade ay bumuo ng isang formation. Kumpleto na ang restriction essence ni Wang Lin, kaya't maaari na niyang maglagay ng formation anumang oras na nais niya. Ginamit niya ang mga piraso ng yin blade upang ipakita ang liwanag mula sa kanyang mga mata upang bumuo ng isang maliit na formation. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay patungo sa gintong liwanag at itinutok ang daliri patungo sa daliri na tumutok sa kanya. Kabanata 1980 Hindi uwalis. Ito ang pinakamataas na lakas ni Wang Lin. Hindi lamang ito naglalaman ng kanyang avatar sa kalawakan, kundi pati na rin ang buong lakas ng kanyang soul armor. Lumitaw ang 5 elemento niyang tunay na katawan at thunder essence na tunay na katawan. Pati ang 3 ethereal essences niya ay lumitaw, na bumuo ng 3 malalaking vortex sa likod niya. Lahat ng lakas ay pumasok sa kanyang daliri. Dahil sa formation na nabuo ng gintong liwanag at mga piraso ng espada, kayang ipalabas ni Wang Lin ang lakas ng kanyang avatar sa kalawakan hanggang sa pinakamataas na limitasyon nito. Nais ni Wang Lin gamitin ito upang patayin ang taong nasa likod ng daliri. Laging ganito si Wang Lin, kung may gustong pumatay sa kanya, papatayin niya rin ito. Ang hangin at nyebe ay umalingaw sa mahabang kalsada. Ang daliri na lumitaw mula sa kalawakan ay biglang tumama sa daliri ni Wang Lin na puno ng galit at pagpatay. Sa hangin at nyebe, nang magbanggaan ang dalawang daliri, sumabog ang lakas ng Ancient Dao ni Wang Lin. Ito ang unang tumama sa kabilang daliri. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw. Ang 78 na after image mula sa 5 spell veins ay nagsanib at, kasabay ng lakas ng Heavenly Bull, bumuo ng pangalawang shockwave laban sa daliri. Ang mga tunog ng kulog ay umabot sa buong mundo tulad ng kulog sa katahimikan ng gabi. Dahil dito, huminto si Empyrean Exalt High Z, na papunta upang tumulong, at hindi siya nakagalaw pasulong. Ang daliri ay huminto sandali at namaga ang mga ugat. Tila hindi nito kayang tiisin ang daliri ni Wang Lin. Ngunit hindi pa tapos ito. Ang 5 elemento na tunay na katawan ni Wang Lin, Thunder Essence na tunay na katawan, at ang 3 Ethereal Essences ay bumuo ng pangatlong shockwave. Ang atakeng ito ay naglalaman ng buong pag-unawan ni Wang Lin sa buong buhay niya. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw at damaloy ang dugo mula sa daliri ni Wang Lin. Ngunit hindi siya kumurap, naglabas siya ng isang sigaw at tumakbo paaban. Ang ika-4 na alon ay nagmula sa avatar ni Wang Lin sa kalawakan. Ang lakas na ito ay nagmula sa mga mata ni Wang Lin at naging gintong liwanag na bumalot sa dulo ng kanyang daliri. Dahil sa mga piraso ng yin blade na nakapaligid, ang daliri ni Wang Lin ay naging gintong. Isang gintong daliri. Ang rurok ng lakas ay nagdulot ng pansamantalang pagtutol mula sa kabilang daliri bago ito biglang gumuho. Ngunit, sa eksaktong sandaling gumuho ang daliri, isang kalmadong boses ang umalingaw sa buong mundo. Dahil may pagkawala, kapag ito ay muling nabuo, magkakaroon ng pag-iral. Habang ang mga salitang ito ay umalingaw, ang gumuho na daliri ay muling nabuo na parang walang nangyaring anuman, at muling tumama sa daliri ni Wang Lin. Dahil may pag-iral, mawawala kapag ito ay nawala. Sa sandaling magtagpo ang dalawang daliri, ang Ancient Dao power ni Wang Lin ay nawala na parang naging wala. Bukod pa dito, ang mga spell na kanyang pinagsama at ang lakas ng Heavenly Bull ay naglaho na parang tinangay ng hangin. Pati ang kanyang 5 elemento na tunay na katawan at Thunder Essence na tunay na katawan ay nawala sa ilalim ng kakaibang lakas na ito. Ngunit, ang kanyang 3 Ethereal Essences ay nanatili.
Ang tatlong essences na ito ang pinakauna sa lahat ng essences ni Wang Lin. Ang mga ito ay kumakatawan sa buong buhay na pag-unawa ni Wang Lin. Ang pagkaunawa niya sa buhay at kamatayan, karma, at tunay at peke ay hindi kayang pawiin ng anumang lakas. Ang natira rin ay ang gintong liwanag mula sa avatar ni Wang Lin sa kalawakan. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw at damaloy ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig. Habang siya ay tinulak pa atras, inilahad niya ang kanyang kanang kamay at ang formation ng piraso ng yin blade ay lumipad patungo sa daliri na gumuho, ngunit tila ito ay muling magbabalik at magbubuo ng pangatlong beses. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw sa buong mahabang kalsada at ang nyebe ay tila huminto. Ang daliri na malapit ng magbago ay muling gumuho ngunit nagpapakita ng mga senyales ng muling pagbabalik para sa ikaapat na pagkakataon. Si Wang Lin ay mabilis na umatras at nakarating sa dulo ng kalsada. Ito na ang gilid ng sill, kailangan lamang niyang sirain ang lugar na ito upang makaalis sa kalsada at makatakas mula sa bitag na ito. Ngunit, sa eksaktong sandaling siya ay lumapit, may mga ripples mula sa mga bahay sa magkabilang gilid ng kalsada at 100 na tao ang lumitaw. Ang 100 taong ito ay nagpakita ng mga mata ng walang malasakit. Nang lumitaw sila, itinaas nila ang kanilang mga kamay at mga pana ang lumitaw, itinutok kay Wang Lin. Hinayla nila ang mga string ng kanilang mga pana at 100 snow arrows ang nagtipon sa kanila. Habang ang 100 snow arrows ay nagtipon, ang 100 tao ay umubo ng dugo sa kanilang mga pana. Pagkatapos, ang kanilang mga katawan ay mabilis na nalante na parang ang mga mouthful ng dugo ay inabsorb ang lahat ng kanilang buhay na lakas. Mga Death Cultivators. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap. Lahat ng lumitaw sa bitag na ito, maliban sa daliri, ay mga Death Cultivator. Ginamit nila ang kamatayan bilang presyo upang mag-set up ng nakakatakot na bitag na ito. Maraming beses nang naranasan ni Wang Lin ang ganitong uri ng sitwasyon, ngunit wala ni isa man dito ang tulad nito. Sa lahat ng mga nakaraang pagkakataon, ang mga taong humahabol kay Wang Lin ay inaalagaan ang kanilang sariling buhay, ngunit ang mga taong ito ay hindi nagmamalasakit kung sila ay mamatay. Sa isang kisap mata, ang mga katawan ng 100 tao ay nawala. Wala ni isa mang buto ang naiwan. Ngunit, nang sila ay mamatay, pinakawalan nila ang mga pana at 100 na tunog ng pagbas ang umalingaw. Habang ang tunog ng pagbas ay umalingaw, ang 100 na blood snow arrows ay lumipad patungo kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Naging 100 na sinag ng liwanag sila at mabilis na sumara, hindi binigyan si Wang Lin ng pagkakataong makaiwas. Naglabas ng isang sigaw si Wang Lin. Bumuo siya ng sil gamit ang kanyang mga kamay at itinulak ang mga ito palabas. Ang kanyang puting buhok ay naging magulo at ang kanyang mga damit ay sumayaw. Isang gintong araw ang lumitaw sa malamig at niyabing gabi sa likod ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang araw, ang mahabang kalsada ay nawala at ang buong mundo ay naging isang madilim na dagat. Ang araw ay sumek, naglalabas ng lakas upang pawiin ang kadiliman. Sundered Night. Sa sandaling lumitaw ang spell na ito, ang mga papasok na 100 blood arrows ay tila nagsanib sa kadiliman at punit-punit kasama ang kadiliman. Ang mga tunog ng kulog ay patuloy na umalingaw. Ang boses ni Wang Lin ay umalingaw sa loob ng rumble. Naniniwala akong ang lahat ng kadiliman ay mawawala sa harap ng liwanag. Naniniwala akong ang lahat ng pag-iral ay mawawala sa ilalim ng lumalabang araw. Naniniwala akong ang lahat ng wala at walang laman ay hindi makakapagbalik sa muling pagsilang. Habang nagsasalita si Wang Lin, ang gintong araw sa paligid ng kanyang katawan ay kumikislap ng mas maliwanag at ang 100 na arrows ay gumuho. Pati ang daliri na muling nabuo sa pangatlong pagkakataon ay naglabas ng mga tunog ng hisang at malalaking dami ng itim na usok. Naglabas si Wang Lin ng isang sigaw at inihagis ang kanyang kamay. Ang araw na binuo ng Sundered Night ay humarap at binumba ang lahat sa daraanan nito. Ang gabi ay naglaho at ang anyo na lumitaw ay gumuho matapos makipagbanggaan sa araw. Habang ang tunog ng rumble ay umalingaw, ang liwanag sa paligid ay nawala at bumalik sa normal. Nasa parehong mahabang kalsada pa rin, at ang hangin at niyebe ay bumabalot sa mundo. Gayunpaman, may 7 butas sa mga damit ni Wang Lin. 7 sa mga piraso ng araw ang hindi gumuho sa araw, at tumagos ito sa katawan ni Wang Lin. Dumflowed ang dugo mula sa kanyang bibig at siya ay natamba ng ilang hakbang. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao at tinamaan ang gilid ng mahabang kalsada na nakasil. Nang tumama ang kanyang kamao, ang kalawakan sa paligid ng mahabang kalsada ay nagsimulang magbaluktot. Isang ring-shaped shield ang lumitaw na parang isang mangkok at binalot ang kalsada. Bago mawala ang mga ripples, nakita ni Wang Lin na may 10,000 cultivator na nakasuot ng itim na nakaupo sa labas ng kalsada. Ang mga cultivator na nakasuot ng itim na ito ay tila konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng isang uri ng lakas. Sila ang nagsil sa lugar na ito gamit ang kakaibang lakas. Hindi ka makakalabas. Isang kalmadong boses ang umalingaw sa buong kalsada. Nang umalingaw ang boses, ang gumuho na daliri ay muling lumitaw.
Upang patayin ka, ipapadala ko ang pinakamalakas na lakas ng aming sekta. Habang ang boses ay umalingaw, nawala ang mga ripples sa kalsada. Nang mawala ang mga ripples, ang mundo sa labas na nakikita ni Wang Lin ay naging malabo hanggang sa naging isang kalawakan na walang laman. Ngunit, sa sandaling nawala ang mga imahe ng labas, nakita ni Wang Lin na 100 tao mula sa 10,000 ang bawat isa ay lumunok ng isang pil. Ang kanilang mga katawan ay gumuho at ang mga soul origin na parang usok ay lumipad patungo sa sealed na mahabang kalsada. Kasabay nito, 100 malabong mga anino ang lumitaw sa hangin at niebe. Lahat sila ay naglabas ng Empyrean Exalt na cultivation at sumugod kay Wang Lin na hindi alintana ang kanilang buhay. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado, ngunit may isang pahiwatig ng liwanag sa mga ito habang tinitingnan niya ang 100 na figures na sumugod sa kanya. Ang kanyang tingin ay nahulog sa daliri na muling nabuo at nakalutang doon ng walang galaw. Kung ayaw niyong ako'y makaalis, hindi ako aalis ngayon. Ang pinakamagandang paraan upang harapin ang bitag na ito ng kamatayan ay patayin kayong lahat. Matutunaw ang bitag na ito kapag ginawa ko iyon. Nagsimula ng hamaba ang buhok ni Wang Lin at ang mga ugat nito ay nagitim, na parabang ang buhok niya ay magiging itim. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding kalupitan sa kalmado. Isang kawalang malasakit sa mundo, at walang bakas ng emosyon sa mga ito. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay parang isang piraso ng yelo na hindi matutunaw. Hindi ko sana nais na dumating ang pagpatay, ngunit ngayon, kayong lahat. Kailangan magdusa sa aking pagpatay. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Para bang isang makapangyarihang digmang celestial ang bumaba. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang Slaughter Thunder Avatar ay humawak ng kontrol. Ito rin ang unang pagkakataon na pinakawalan ni Wang Lin ang Restriction Essence at ang Absolute Beginning Essence. Ito ay nagbigay daan upang sumabog ang Slaughter at Absolute End Essences.